Masaya at tahimik ang buhay ng pamilyang Arroyo. Si Criselda ang ilaw ng tahanan at si Gab naman ang haligi. Binayayaan sila ng dalawang supling na tinatawag nilang Ilay at Isay. Parehong mabait at masipag ang kambal. Tumutulong sila sa kanilang palayan upang mas lalong mapadali ang kanilang trabaho. 5 taong gulang pa lamang sila nang mamulat sila sa realidad na hindi birong mabuhay sa mundo. Kailangan mong magbanat ng buto upang magkaroon ng laman ng iyong tiyan. At sa kabila ng hindi pagkakaroon ng perpektong buhay, kontento na sila sa kung anong meron sila, basta ay magkasama silang magpamilya. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, isang trahedya ang hinarap ng isa sa kanilang pamilya. Trahedyang naging multo ng 2 bata. Paano kaya haharapin nila Ilay at Isay ang masaklap na pangyayaring paulit-ulit na nagmumulto sa kanilang alaala? Mga anak, kailangan nating bilisan ng pag-aani ng mga palay. Unti-unti nang dumidilim ang kalangitan. Kailangan na may maiuwi tayong bigas bago sasapit ang ulan. Apo, Nay. O Isay, narinig mo ba ang sinabi ni Inay? Kailangan daw natin magmadali. Abay, syempre naman Isay. Ano akala mo sa akin? Bingi? Nako, baka mag-away na naman kayo ha. Arang aso't pusa pa naman kayong dalawa. Ang mabuti pang mag-focus na lang kayo sa ginagawa nyo. Tumahimik ang 2 bata. Bawat isa sa kanila ay may hawak na karit. Isang kagamitan na ginagamit sa pag-aani ng palay at paglilinas ng mga damo. Magkalapit ang pwesto ng kambal. Samantalang nasa dulo naman ang kanilang mga magulang. Masyado silang nakapokus sa kanilang ginagawa sapagkat nagmamadali silang matapos ang kanilang gawain bago pa bubuhos ang malakas na ulan. Habang abala sa pag-aani ang pamilya Arroyo, naulinigan nila ang tinig ng isang uwak mula sa kalangitan. Napatingin si Ilay sa pwestong kinaroroonan na Criselda at Gab. Hindi niya mapigilang makaramdam ng kaba matapos marinig ang huni ng ibon. Nanay, hindi pa ba tayo uuwi? Narinig ko kasi ang huni ng ibon. Mukhang may aswang na ring mamatsyag sa atin. Huwag mong pansinin yan anak, normal na uwak lang yan. Ang isipin mo ay kung paano natin matatapos ang pag-aani sa mas lalong madaling panahon. Muling napatingin si Ilay sa kalangitan. Nanindig ang kanyang mga balahibo nang matanaw niya ang malaking uwak na halos paikot-ikot sa kanilang itaas. Wari bang nagmamanman ito sa kanila ng mga oras na yon? Hindi na nakapokus si Ilay sa kanyang ginagawa sapagkat abala siyang nakatingin sa itaas. Bawat galaw ng ibon ay sinusundan ng kanyang tingin. Kaagad naman siya na napansin ni Isay. Bagay mo naman magtrabaho, Ilay. Akala ko ba, narinig mo ang sinabi ni Inay na kailangan natin na magmadali. Hindi ako makapokus, Isay. Pabalik-balik kasi sa itaas natin ng uwak. Malakas ang kitab ko, naaswang ngayon. Naku, tinatakot mo lang ang sarili mo, Ilay. Hindi naman aswang ngayon eh. Matagal nang usap-usapan sa kanilang baryo ang patungkol sa gumagala na aswang. Ngunit si Ilay lamang ang naniniwala. Natutuwang sabi-sabi ng mga nakakatanda na may aswang nga sa kanilang baryo. Nagpatuloy sa pag-aani ng palay ang tatlo. Samantalang si Ilay naman ay halos hindi na mapakali. Lalo na't palakas ng palakas ang huni ng ibon. Ilang sandali pa ay lumapad ito patungo sa kinaroroonan ng mag-asawang Criselda at Gab. Dumapo ito sa likod ng mayayabong na palayan. Ano kayang gagawin niya rito sa palayan? Makalipas ang ilang segundo, may isang babaeng lumabas mula sa palayan. Ang wangis nito ay hindi normal na tao. Isa itong aswang na may payat na pangangatawan, may mahabang mga kuko at matulis na mga ngipin. Gumagapang ito na tila ba isang gagamba at nanlilisik ang mga mata. Si Ilay ang unang nakakita sa paglitaw ng nilalang. Halos manlamig siya sa kanyang kinatatayuan habang nakatingin siya sa aswang. Nanay? Tatay? Takbo? May aswang po sa likuran niyo. Agarang napalingon na mag-asawa at nanlaki ang kanilang mga mata. Napagtanto nilang totoo ang uwinika ng kanilang anak. Nakaramdam sila ng takot sapagkat batid nilang malakas ang nilalang na yon. Kaagad namang kumilos si Gab. Hinigpitan niya ang paghawak sa kanyang karit habang hinihintay ang pag-atake ng nilalang. Ngunit tila hindi siya ang puntirya nito. Kung hindi, ay si Criselda. Kapansin-pansin ang galit sa mga mata ng aswang habang pinagmamasdan nito si Criselda. Tila ba nais nitong kainin ng buhay ang babae. Kaagad namang sumigaw si Gab. Sinabi niya sa kanyang asawa na tumakbo na sila at siya na ang bahalang makipaglaban sa aswang.
Naunang tumakbo ang kambal at sumunod naman si Criselda. Samantalang si Gab naman ay nanatiling nakatayo sa palayan. Matapang niyang hinarap ang nilalang, hawak ang karet. Alika na po tay, huwag mo na po siyang kalabanin. Hindi pinansin ni Gab ang sigaw ng kanyang anak. Buong tapang niyang hinarap ang nilalang upang iligtas ang buhay ng kanyang asawa at mga anak. Para kay Gab, mas mabuting siya ang kainin ng aswang kaysa sa kanyang pamilya. Buong akala niya ay tuluyan na silang magtutuos ng babaeng aswang. Subalit laking gulat niya nang gumapang ito patungo sa direksyon ni Criselda. Sa liksi ng galaw nito ay naabutan nito ang babae. Simbilis ng kidlat ang nangyari. Kinagat nito ang leeg ni Criselda, sinipsip ang dugo at binuksan ng tiyan gamit ang mga kuko nito na animoy bakal. Sinubukan pa ni Gab na kalabanin ang aswang, ngunit kaagad itong gumapang palayo sa palayan at tumungo sa masukal na bahagi ng gubat. Bilang isang asawa, masakit para sa kanya ang sinapit ni Criselda. Nagsusumigaw siya habang pilit na hinahabol ang aswang. Tumakbo siya patungong gubat kung saan niya ito huling nasilayan. Bawat sulok ng gubat ay sinuri ni Gab para lang makita ang nilalang, ngunit bigo siyang matagpuan ito. Ilang sandali pa ay narinig niya ang huni ng isang uwak sa kanyang itaas. Lumilipad ito palayo sa gubat. Napasapo siya sa kanyang mukha. Batid niya na yon ang hinahanap ng aswang. Lumuluha siyang bumalik sa kanilang palayan kung saan ay naraong nakahiga si Criselda. Binalot ng dugo ang katawan nito lalo na sa bandang leeg at tiyan. Hinawakan niya ang pulso ng kanyang asawa ngunit hindi na ito tumitibok. Napahagulgol si Gab habang yakap-yakap ang dugo ang bangkay ng kanyang asawa. Napalingon siya matapos niyang maulinigan ang boses ng kanyang anak. Natanaw niya ang dalawang batang tumatakbo papalapit sa kanilang kinaroroonan. Tatay, buhay pa po ba si inay? Parang binagsakan ng langit at lupa si Gab. Malungkot niyang sinagot ang tanong ni Isay. Sinabi niyang wala ng buhay si Criselda. At sa sandaling yon, humagulgol ng sabay ang dalawang bata. Nanay, gumising ka na po nay. Huwag mo kaming iwan po ng tatay. Kahit kumakalat na sa lupa ang dugo ni Criselda, umaasa pa rin ang dalawang bata na muli itong magigising. Iyak sila ng iyak hanggang sa may nakapansin sa kanila, isang matandang babae na nakasakay sa kanyang alagang kalabaw. Siya si Tandang Goray. Bumaba siya sa kanyang kalabaw at itinali ito sa puno ng mangga. Dito ka lang muna, Kaukaw. May pupuntahan lang ako. Humakbang ang matanda palapit sa palayan kung saan ay naroong umiiyak ang tatlo. Bigla siyang nanlumo nang malaman niya na si Criselda ang naroong nakahiga sa lupa. Nako, ano nangyari sa nanay mo? Bakit ang dami niyang dugo? Inatake po siya ng aswang Tandang Goray. Tulungan niyo naman kami. Baka sakaling may maitulong kayo para mabuhay pa po si inay. Naawa ang matanda sa sitwasyon ng biktima, ngunit tila may kakaiba sa paraan ng kanyang tingin. Tila ba may alam siya kung bakit nga ba nangyari yon. Kawawa naman si Criselda, ang malas niya. Sa kanya pa nangyari ang karumaldumal na krimeng ito. Napabuntong hininga ang matanda. Hindi niya inaalis ang kanyang tingin sa dugo ang katawan ni Criselda. Hindi rin maitago ng kanyang mukha ang awa at panghihinayang sa babae. Tunay na marikit ang asawa ni Gab. Taglay nito ang magandang hubog ng katawan. Malapor sila ng kutis, matangos na ilong at mapupungay na mga mata. Bukod sa kagandahan, mayroon din itong busilak na puso na marunong kumalinga sa iba. Iuwi mo ng bangkay ng iyong asawa, Gab. Doon na kayo magluksa sa bahay niyo. Delikado dito sa labas. Kung mamalasin, baka babalik pa ang aswang at idamay ang mga anak mo. Alisto naman na kumilos si Gab. Natatakot siya magkatotoang winika ni Tandang Goray. Pinilit niya magpakatatag kahit nais na niyang sumuko. Malungkot niyang binuhat ang bangkay ng kanyang asawa at iniuwi ito sa kanilang bahay. Nakasunod naman sa kanya sina Ilay at Isay. Wala pa ring tigil sa pag-iyak ang dalawang bata kahit namumugto na ang kanilang mga mata. Mabilis namang kumalat sa kanilang kapitbahay ang balita patungkol sa masaklap na sinapit ni Criselda sa kamay ng aswang. Dumagsa ang mga tao sa kanilang bahay. Sinilip nila ang bangkay nito. Naroon ding nakatingin ang dalagitang si Saldang. 25 anyos na ito, ngunit hindi pa rin nag-aasawa. Nakatira siya malapit sa ilog kasama ang kanyang inay at bihira ring lumabas. Kawawa naman si Criselda, hindi man lang siya nakaligtas. Sambit ni Saldang.
habang titig na titig siya sa bangkay ng biktima. Katabi niya si Aling Telma at halos mangiyak-ngiyak din ito habang nakatingin kay Criselda. Sayang lang ang buhay ni Criselda. Kinuha lang ng isang kampo ng dilim. Ay nako, pero wisyo lang talaga ang mga aswang na yon. Kung ganon, totoo nga palang may aswang sa ating baryo? Oo naman Minda, matagal lang may aswang sa baryong ito. Kayo lang yata ang hindi naniniwala dyan. Kung tutuusin, may mga nawawala na. At hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan. Sa hula ko, kinuha rin sila ng aswang. Nagutom yata sa laman ng taong mga halimaw na yon. Kaya nanguha na ng tao. Grabe naman ang mga aswang. Maawa naman sana sila sa mga tao. Nako, matigas ang puso ng mga hayop na yon. Wala na silang natitirang awa. Dahil ang mahalaga lang sa kanila ay makapambiktima. Tahimik lamang na nakikinig si Saldang sa usapan ni Minda at Aling Telma. Ilang sandali pa, tinanong siya ni Minda. Ikaw Saldang, natatakot ka rin ba sa aswang? Hindi ka agad siya nakasagot. Wari bang pinag-iisipan niya pa kung ano nga ba ang dapat nang itugon sa katanungan na yon. Oo naman, takot din ako sa aswang. Kaya bihira lang akong lumabas. Oo nga, nakakatakot talaga ang aswang. Parang gusto na lang kitang gayahin Saldang. Yung tipong minsan lang lalabas ng bahay. Ang kaso hindi pwede. Marami akong dapat gawin sa labas. Magugutom ang mga anak ko kung hindi ako magtatrabaho sa taniman. Nang sandaling yon, wala pa ring tigil sa pag-iyak sina Ilay at Isay. Nasa tabi nila ang kanilang ama na halatang lugmok at malalim ang iniisip. Paminsan-minsan ay pasimple na sumusulyap sa Saldang kay Gab. Wari bang sinusuri niya ang mukha nito kung gaano ito kalungkot sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ilang sandali pa, humakbang si Saldang patungo sa kinaroroonan ng dalawang bata at hinagod ang kanilang likod. Ilay, Isay, tahan na. Magiging maayos din ang lahat. Balang araw, matatanggap niyo din ang pagkawala ng inyong ina. Marahang pinahid ni Ilay ang mga luha na naglalanda sa kanyang pisngi at bahagyang tumingin kay Saldang. Kahit kailan, hindi namin matatanggap na wala na ang nanay namin. Ngayong wala na siya, abang buhay nang may kulang sa buhay namin. Tahimik na pinakinggan ni Saldang ang winika ng batang si Ilay. Patuloy niyang hinagod ang likod ng bata upang pagaanin ang nararamdaman nito. Makalipas ang ilang araw, inilibing na ang bangkay ni Criselda. Marami ang dumalo sa araw ng kanyang libing, kasama na si Saldang. Labis ang iyak ng dalawang bata, pati na ang ama nilang si Gab. Masakit para sa kanila ang biglang pagkawala ni Criselda. Pangahirap tanggapin na wala na si inay. Sino na kaya ang mag-aalaga sa atin, Ilay? Sino na ang magluluto ng almusal? Nandiyan naman si Itay Isay. Pero syempre, iba pa rin kapag nandiyan din si inay. Ulang luto niyo na palang sinigang na isda. Kung alam ko lang na inaanguli. Sana, sinulit ko na lang. Ang sarap kasi ng luto niya. Mula ng araw na yon, unti-unti nang napundi ang sulo ng kanilang tahanan. Tila ba wala ng kulay ang kanilang buhay. Wala na si Criselda para gigising sa kanila at para maghanda ng almusal. Wala na ring magagalit sa kanila sa tuwing nagpapasaway silang magkapatid. Kahit gaano kalungkot ang kambal, ganoon din ang kanilang ama. Madalas ay nakatulala si Gab sa isang tabi. Pinagmamasdan niya ang litrato ng kanyang asawa na nakasabit sa dingding. Ito na ang tanging naiwang alaala ni Criselda. Ngunit sa kabila ng pagiging lugmok, pinipilit niya pa rin magtrabaho sa kanilang taniman upang itaguyod ang kanilang mga anak. Isang araw, magkasama silang kumakain sa hapagkainan. Asin lang ang kanilang ulam sapagkat wala pang pera si Gab. Tahimik silang kumakain hanggang sa nagsalita si Ilay. Kung buhay pa si inay, siguro hindi tayo mag-uulam ng asin ngayon. Nga Ilay, tama ka. Mahilig kasi magluto si inay ng gulay. Ayaw niya nag-uulam tayo ng asin. Nalungkot naman si Gab sa winika ng kanyang mga anak. Bumuntong hininga siya at humingi ng paumanhin. Sinabi niya sa kanyang mga anak na pagtiisan muna nila ang asin dahil babawi siya sa susunod na araw. Wala na kasi siyang oras para magluto ng gulay sapagkat maaga pa siyang aalis para magtrabaho sa palayan. Isa pa, pinipilit niya lang kumilos kahit pagod ang kanyang katawan pati na rin ang kanyang isipan. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto ng kanilang bahay.
Nagkatinginan sa isa't isa sina Ilay at Isay. Sino kaya yan? Tumayo si Gab upang sana'y buksan ang pinto, ngunit pinigilan siya ni Ilay. Ako na lang magbubukas ng pintuan, Tay. Maupo lang kayo rito. Pinagbigyan naman ni Gab ang kahilingan ng munting bata. Tumayo na si Ilay at nagmandaling pinihit ang landas patungo sa kinaroroonan ng kanilang pintuan. Habang naglalakad, patuloy niya pa rin naririnig ang sunod-sunod na pagkatok. Sandali lang po. Nandiyan na. Pagkabukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang dalaga na si Saldang. Nakasuot ito ng puting bestida, maayos ang buhok, nakangiti at may dalang mangkok. Magandang araw po, Ate Saldang. Ikaw pala yan. Magandang araw din, Ilay. Nagdala pala ako ng ulam para sa inyo. Umuusok pa ang sabaw mula sa mangkok, halatang bagong luto. Nanunuot din sa ilong ni Ilay ang mabangong amoy nito na para bang nakakatakam. Aba, bakit mo naman kami bibigyan ng ulam, Ate Saldang? Gusto ko lang magbigay para makakain naman kayo. Ang dami kasi nang niluto ko eh. Hindi ko naman ito mauubos. Sayang lang kung mapapanis. Ganun po ba, Ate? Ang bait mo naman po. Napansin ni Ilay na tila pasilip-silip sa kanilang pintuan ang dalaga para bang may nais siyang makita sa loob ng bahay. Siya nga pala, nasaan ang ama mo, Ilay? Oh, si Tatay po ba? Nandun po siya sa loob. Kumakain ng umagahan kasama po si Isay. Mabuti naman at nandyan siya at sakto nag-aalmasal kayo. Tamang-tama, may dala akong ulam. Sigurado magugustuhan niya ito dahil masarap at mainit-init pa. Pwede ba akong pumasok sa bahay niyo, Ilay? Ako na lang ang maghahatid nito. Baka kasi mapaso ang kamay mo eh. Sobrang init pa naman ng sabaw. Sige po, Ate. Tuloy po kayo. Maraming salamat, Ilay. Mas lalong lumapad ang ngiti ni Saldang habang magkaharap sila ng bata. Hindi na siya nagsayang pa ng oras. Kaagad siyang sumunod kay Ilay habang hawak niya ang mangkok. Dumulog siya sa hapagkainan at natanaw niya si Gab na tahimik na kumakain kasama si Isay. Nagulat pa ito sa kanyang pagdating. Isang matamis na ngiti ang puminta sa labi ni Saldang habang nagtatagpo ang kanilang tingin. Hindi ito simpleng ngiti lang, para bang may halong pangaakit. Magandang umaga, Gab. Mabutit hindi ka pa nakakaalis. May dala nga pala akong ulam para sa inyo ng mga anak mo. Nanibago si Gab kay Saldang. Lalo na. At unang beses na nagtungo ito sa kanilang bahay na may dalang pagkain. Noong nabubuhay pa si Criselda, hindi ito pumapasok sa kanilang bahay. Dumadaan lang ito at pasimpleng sumusulyap sa mag-asawa. Tinanggihan ni Gab ang ulam na inaalok sa kanila ng dalaga. Sinabi niya na sapat na para sa kanilang ulam na asin. Hindi sapat ang asin na yan, Gab. Alam kong nahihiya ka lang tanggapin ang ulam na to. Huwag ka na kasing mahiya. Libre lang to. Wala itong bayad. Masarap ang lasa niyan. Siguradong magugustuhan nyo. Sa pangalawang beses, muling tumanggi ang lalaki. Subalit ayaw pa rin magpaawat ni Saldang. Tila ba wala siyang balak umalis sa harapan nila hanggat hindi tinatanggap ang dala niyang ulam. Ano ka ba naman, Gab? Kanina pa naglalaway ang mga anak mo sa dala kong ulam. Alam kong hindi sapat para sa kanila ang ulam na asin. Hiya kong ako sa'yo. Tanggapin mo na to. Maawa ka naman sa mga anak mo. Kanina pa sila nasasabi ko. Sa puntong yon, hindi na tumanggi pa si Gab. Tinanggap niya ang ulam galing kay Saldang at nagpasalamat. Ngumiti naman ang dalaga at marahang tumugon. Walang anuman, Gab. Naway magustuhan mo ang luto ko. Damihan mo ang kain mo, ha. Sinarapan ko talaga yun para sa'yo. Tipid naman ang umiti si Gab. Maya-maya, nagpaalam na si Saldang. Hinatid siya ni Ilay patungo sa labas ng bahay. Itinuon ni Gab ang kanyang atensyon sa ulam na ibinigay ng dalaga. Amoy pa lang nito ay nakakatakam na. Kumuha siya ng panibagong kutsara at naghigop ng sabaw. Namangha siya sa lasa nito. Labis niyang nagustuhan ang luto ni Saldang. At sa puntong yon, nasabi niya na mas masarap magluto sa Saldang kaysa kay Criselda. Wari bang kakaiba ang lasa ng luto nito? Yung tipong hahanap-hanapin mo kapag natikman mo na. Wow, matamis ang ngiti mo ngayon, Day, ah. Siguro, nagustuhan mo ang luto ni Ate Saldang. Inamin ni Gab na tunay ngang masarap ang luto ni Saldang at ganado siyang kumain. Totoo namang masarap ang ulam na to. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na ulam. Saktong-sakto ang pagkakaluto sa karne, walang labis, walang kulang, pati ang sabaw. Sobrang sarap.
Masaya si Gab para sa dalawa niyang anak. Nakita niyang ganadong kumain ng kambal at muntik na nilang maubos ang kanilang sinaing. Nagpatuloy sila sa paglantak ng pagkain hanggang sa naubos din nila ang laman ng kanilang mga pinggan. Salamat. Nabusog din ang mga alaga ako sa tiyan. Makakapagpahinga na rin ako. Aba, ano magpapahinga? Bawal ka pa magpahinga, Isay. Maghuhugas pa tayo ng mga pinggan. Naku, mamaya na lang yan, Ilay. Busog pa ako eh. Ang sabihin mo, tinatamad ka lang talaga maghugas ng plato. Simula nang mawala si inay, ang tamad mo na maghugas ng plato, Isay. Madalas sa pinag-aawayan ng Kamal ang paghuhugas ng pinggan. Si Ilay kasi ang palagi naghuhugas ng pinggan. Samantalang si Isay naman ay nagpapahinga kaagad pagkatapos kumain. Masipag naman siya noong nabubuhay pa ang kanilang inay. Ngunit nang nawala ito sa kanilang tahanan, tila ba nawalan din ng gana si Isay na asikasuhin ang mga gawaing bahay. Pakiramdam na kasi wala siyang sapat na lakas para magtrabaho. Bunsod ng labis na lungkot at pangungulila. Masyado na tuloy magulong tingnan ng kanilang bahay dahil nga sa kapabayaan. Kinabukasan, muli na namang nagtungo sa kanilang bahay si Saldang. May dala na naman siyang ulam. Mabangong mabango siya. At tila ba, katatapos lang na maligo. Ilay? Isay? Nasaan ang tatay niyo? Nandun po siya sa palayan po nagtatrabaho. Tanghali na. Hindi pa rin pala siya nakakauwi. Oo nga po, pero pauwi na po siya. Bakit mo palang hinahanap si Itay Ate Saldang? May ibibigay kasi akong ulam. Eto oh, masarap na dinuguan. Kumakain ba kayo na to? Apo, Nagpalingalinga si Saldang sa labas ng bahay. Nagbabaka sakali siya na makita niyang parating na si Gab. Ang tagal namang umuwi ng tatay niyo. Ang mabuti pa, ihatid ko na lang ito sa loob ng bahay niyo. ako na lang po maghahatid sa loob. Ako na lang Ilay, para matakpan ko ng maayos. Mahirap na, baka kainin pa ng pusa. Masyado pa namang matakaw ang mga pusa sa ating baryo. Tahimik ang dalawang bata. Hinayaan nila sa Saldang na pumasok sa loob ng kanilang pamamahay. Tinakpan nito ng maigi ang ulam na dinuguan. Buong akala nila Ilay at Isay ay lalabas na ang dalaga. Ngunit nagtaka sila nang nagsimula nitong igala ang kanyang tingin sa loob ng bahay. Pinagmasdan niya ang mga plato at basong nakakalat sa lababo, pati na rin ang mga alikabok sa sahig at ang iba pang bagay na magulo sa kanyang paningin. Mukhang hindi kayo nakakapag-ayos ngayong araw ah. Nagkakagulo sa lababo ang mga plato nyo. Ang mabuti pa, hugasan ko na lang kaya to. Nagkatinginan sa isa't isa ang kambal. Labis nilang ikinabigla ang winika ni Saldang. Naku, wag na po Ate Saldang. Kami na po ni Isa yung bahala maghugas ng plato. Katatapos ang kasi namin maglabas sa ilog. Kaya hindi pa kami nakakapaglinis sa loob ng bahay. Pero wag ka po mag-alala. Maglilinis din naman kami mamaya. Nagpapahinga lang po kami saglit. Ayun, napagod pala kayo. Kung ganon, magpahinga muna kayo. Ako na ang bahala maglinis dito. Kaya naman po sa'yo ate. Kakaliko mo lang po. Tapos palilinisin ka lang naman dito sa bahay. Kami na lang po ni Isay. Isa pa, makakapaghintay naman ng mga plato. Hindi naman sila lalayas dahil wala sila mga paa. Naku, wag na kayong mahiya. Ayoko kasing mapagod pa kayo lalo. Lalo na't kakatapos silang pala maglaba. Hindi na nagpaawat si Saldang. Kaagad siyang tumungo sa harapan ng lababo at sinimulang hugasan ng mga plato. Sa kabilang banda, nagkatingin na naman sina Ilay at Isay. Naninibago talaga sila sa ikinikilos ni Saldang. Bakit kaya ganyan si Ate Saldang? Napapadalas ang pagpunta niya rito? Bakit nang mawala si inay? Hindi naman siya ganyan dati. Na hindi nga siya pumapasok sa bahay natin. Baka nahihiya lang siya nun kay inay. Hindi kasi sila magkaibigan. Pero ibang iba talaga siya ngayon, Ilay. Kung noon, bihira siyang lumabas ng bahay nila. Ngayon naman ay parang gusto niyang araw-araw siya nandito. Baka naman nabuburyong na siya sa bahay nila, Isay. Dalawa lang kasi sila ni Aling Nena. Siguro nga, Ilay. Kakaiba rin maburyong ang babaeng yan. Sa ibang bahay nagpapakasipag. Hindi lang paghuhugas ng pinggan ang ginawa ni Saldang. Nilinis niya rin ang mga alikabok sa upuan, mesa at sahig. Pati na ang iba pang bagay na pakalat-kalat sa loob ng bahay. Maya-maya, dumating na si Gab. Pagod na pagod ito mula sa trabaho. Tumutulo ang pawis nito at para bang gutom na gutom. Laking gulat ng lalaki nang maabutan niya si Saldang na abalang naglilinis sa kanilang kusina. Kaagad siyang nagtanong sa dalaga kung bakit siya ang naglilinis
Gayon nandyan naman sina Ilay at Isay. Sa sandaling yon, ngumiti si Saldang habang nakatitig sa makisig na katawan ni Gab. Nandyan ka na pala, Gab. Huwag ka mag-alala. Ako ang nagkusa maglinis ng bahay nyo. Gusto ko lang tumulong sa mga anak mo. Pagod pa kasi sila dahil katatapos lang nilang maglaba. Siya nga pala, may dala akong dinuguan para sa inyo. Kumain na kayo. Tanghali na. Napabuntong hininga si Gab. Ramdam niya ang malasakit ni Saldang sa kanila. Ngunit hindi niya ito nagugustuhan. Sinabi niya kay Saldang na hindi nito kailangan na gawin ang mga bagay na yon. Lalo na't hindi naman obligasyon ng dalaga na bigyan sila ng ulam at linisan ang kalat sa loob ng kanilang pamamahay. Alam ko naman na hindi ko kailangan gawin ang bagay na to, Gab. Pero gusto ko lang tumulong sa inyo. Kawawa kasi ang mga bata. Lalo na ngayong wala na si Criselda. Nandito lang ako para alagaan sila. Walang salitang lumabas sa bibig ni Gab. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang sabihin sa dalaga. Kanina na pa pala tumutulo ang pawis mo. Halatang napagod ka talaga sa trabaho. Sandali lang, kukuha lang ako ng pamunas. Bahagyang umatras si Gab upang pigilan si Saldang na gawin ito. Ngunit kaagad namang umabante si Saldang at wari ba na ayaw magpaawat. Nangaakit ang kanyang tingin habang hawak niya ang pamunas. Huwag ka nang maraming arte pa, Gab. Hayaan mo ako sa gagawin ko. Gusto ko lang naman maramdaman mo na kahit wala na si Criselda, nandito pa rin ako para alagaan ka. Dahan-dahang pinunasan ni Saldang ang pawis sa noo ni Gab patungo sa mukha nito at pababa sa matipuno nitong dibdib. Maingat ang kanyang bawat galaw na para bang isang mamahaling kristal ang katawan ng lalaki na hindi dapat basagin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lalaki. Tila ba may ibig sabihin ang paraan ng kanyang tingin. Humugot naman ng malalim na hininga si Gab at sinabi niya sa dalaga na tama na ang pagpupuna sa kanyang pawis. Ayan, wala ka ng pawis. Mas gwapo ka ng tingnan. Tipid naman ang umiti si Gab habang malagkit na nakatitig sa kanya si Saldang. Bigla siyang nangulila sa kanyang asawa. Namiss niya kung paano siya alagaan ni Criselda, kung paano siya nito nilalambing tuwing pagod siya, at kung paano siya nito ipinagluluto ng masarap na ulam. Kumain ka na, Gab. Nakahanda na ang ulam mo. Baka gusto mong ipaghukad pa kita ng kanin. Huwag na po Ate Saldang. Ako na lang ang maghuhukad para kay Itay. Kaya na naman namin siyang pagsilbihan. Nang oras na yon, nahalata na ng kambal na parang may iba ng intensyon si Saldang sa kanilang ama. Bukod sa pagmamalasakit, hindi nagustuhan ng dalawang bata ang paraan ng tingin ng dalaga kay Gab, lalo na ang maiksi nitong suot na para bang sinasadya nitong magpaganda upang akitin ng kanilang ama. Ito na po ang kanin mo, Tay. Kumain na po kayo. Nagpasalamat si Gab sa kanyang anak, pati na rin sa ibinigay na ulam ni Saldang. Tulad ng kanyang inaasahan, masarap na naman ang lasa ng luto ng dalaga. Tila ba kakaiba ang mga sangkap na ginagamit nito sa pagluluto. Hindi niya maiwasang mapangiti habang sumusubo ng dinuguan. Ipinagpatuloy na ni Saldang ang paglilinis sa loob ng bahay. Para bang ipinapakita niya kay Gab na isa siyang babaeng malinis at masipag pagdating sa gawaing bahay. Pasimple naman siya na sinusulyapan ng dalawang bata. Ano kayong nakain na Ate Saldang at sinapian siya ng kasipagan? Bakit siya naglalaan ng oras sa paglilinis ng bahay natin? Ganun ba siya kabait? Pagkatapos ng paglilinis, nagpaalam na si Saldang sa mag-aama. Pinasalamatan din siya ni Gab sa ginawa niya na pagtulong at pagbibigay ng ulam. Walang anuman, basta ikaw Gab, handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Nag-iwan pa ito ng makahulugang ngiti bago tinahak ang daan palayo sa lalaki. Napailing na lamang si Gab habang sinusundan niya ng tingin si Saldang. Maya-maya, bumalik na siya sa loob upang magpahinga. Pumasok siya sa kanyang silid at naupo sa kama. Pinagmasdan niya ang mukha ni Criselda na nakasabit sa dingding. Dinalaw na naman siya ng pangungulila ng oras na yon. Hindi niya pa rin matanggap na wala na ang asawa niya. Nakatingin ka na naman sa litrato ng inay. Siguro, namiss mo na po siya, Tatay. Bahagya siyang lumingon. Matapos niyang marinig ang sinabi ni Ilay, sinagot niya ang tanong ng bata. Inamin niya, namimiss na niya si Criselda. Miss rin namin si inay. Kung may pagkakataon lang para makita at makausap siyang muli, hindi ko nasasayangan ang pagkakataon na yun. Umupo na rin si Ilay sa tabi ng kanyang ama at sabay nilang pinanood ang litrato ng yumaong ilaw ng kanilang tahanan. Kinabukasan, nagpunta na naman sa kanilang bahay si Saldang. May dala na namang ulam na karne. Mga bata, nasaan ang tatay niyo? Nagtrabaho po sa palayan, ate.
Ang sipag talaga ng lalaki na yon. Halos araw-araw na lang siya nagtatrabaho. Ang mabuti pa, dalhan ko na lang siya ng pagkain. Siguradong gutom ng tatay niyo. O na po ate, marunong naman siyang umuwi. Pinagbabawalan niya nga kaming pumunta sa palayan dahil baka may aswang na naman daw. Ayaw niyang mangyari sa amin ang nangyari kay Nanay Criselda. Sa palayan kasi siya inatake ng aswang ate. Ganun ba? Kawawa naman ang nanay niyo. Pero kahit delikado ang lugar na yon, pupuntahan ko pa rin si Gab para hindi na niya kailangan na umuwi para mananghalian. Sayang kasi ang oras eh. May kalayuan pa naman ang bahay niyo. Ang kulit mo naman ate. Sabing huwag po kayong pumunta sa palayan. May aswang doon. Baka atakayin ka lang nila. Sa halip na matakot, tumawa lang si Saldang. Walang mababakas na kaba sa kanyang mukha kahit alam niya kung paano pinaslang ng aswang si Criselda. Naku, hindi ako natatakot sa mga aswang na yon. Baka nga sila pang kilawin ko eh. Ang tapang mo naman ate Saldang. Pero sige, ikaw ang bahala. Tital, buhay mo naman yan. Basta pinagsabihan na po kita. Huwag ka mag-alala, walang darating na aswang sa lugar na yon. Magtiwala ka sa akin, Eli. Nagdala siya ng kanin at ulam para kay Gab. Mag-isa niyang tinahak ang daan patungo sa kinaroroonan ng palayan. Samantalang, naiwan naman sa bahay nila, sina Eli at Isay. Ilay, saan daw pupunta si ate Saldang? Maghahati daw ng ulam kay Itay. Sinabihan ko nga siya na wag nang pumunta ron. Baka darating ang aswang, pero hindi naman siya nakinig sa akin. Bahala nga siya sa buhay niya. Total matanda na naman siya. May balahibo na nga siya sa ilalim. Abay, kakaiba rin ng babae na yun ah. Baka naman gusto niya lang makita si Itay, kaya nagkukunwari siya maghahatid siya ng ulam. Nga rin na naisip ko Isay, may gusto siguro siya kay Itay, kaya halos araw-araw siyang pumupunta rito at nagbibigay ng ulam. Para-paraan din ng babaeng yun. Saglit na natahimik si Isay. Iniisip niya ang mga pwedeng mangyari kung sakaling ipagpatuloy ni Saldang ang ganoong pagtrato sa kanilang ama. Sa tingin mo Ilay, magugustuhan kaya ni Itay si ate Saldang? Naku, malabo pa sa tubig ng kanal na magkagusto sa kanya si Itay. Alam mo naman si Inay lang naman ang laman ng puso at isip niya. Minsan nga, nakakita ko siyang palihim na umiiyak habang nakatingin siya sa litrato ni Inay. Tama ka Ilay, malabo magkagusto si Itay sa babae na yun dahil malalim ang pagmamahal niya kay Inay. Kahit anong pang-aakit ang gawin ni ate Saldang, alam kong hindi niya masisungkit ang puso ng tatay. Makalipas ang ilang sandali, napagpa siya ng kambal na manguha ng kangkong upang ilako sa mga kabahayan. Wala na kasi silang pera at gusto na nilang bumili ng ulam at ng tinapay. Ano Ilay? Tara na ba? O Isay, aliko na, hanggat mahaba pa ang oras. Nagdala sila ng mahabang sisidlan para sa kangkong. Masaya nilang tinahak ang daan papunta sa kinaroroonan ng mga kangkong na pagmamayari ng kanilang Lola Rosing noong ito'y nabubuhay pa. Hindi nagtagal, nakarating na din sila sa kanilang paroroonan. Walang sinayang na oras ang dalawa. Kaagad nilang sinimulan ang pamamitas ng dahon at tangkay ng kanilang ibebentang kangkong. Wow, ganito na pala kataba ang mga kangkong ni Lola Rosing. Matagal-tagal din tayong hindi napunta rito. 3 buwan ang nakakaraan mula nung huli tayong mamitas ng kangkong. Oo nga Ilay, matabang-mataba na mga kangkong ni Lola. Sigurado ako magugustuhan ito ng mga customer natin. Kailangan natin magmadali dahil maglalako pa tayo mamaya. Hindi pwedeng usad pagang tayo dahil hindi tayo makakabili ng tinapay kung wala tayong maibenta. Kahit nag-uusap sila ay kumikilos pa rin ang kanilang mga kamay hanggang sa tuluyan na napuno ang dala nilang sisidlan. Sana pala, malakang sisidlan ang dinala natin. Marami pang kangkong ang natitira. Ikaw talaga Isay, balak mo pang kalboy ng kangkungan ni Lola. Okay na itong nakuha natin. Marami-rami na ang ating maibenta. Babalik na lang tayo sa susunod na araw. Kumuha sila ng baging at binigkis nila ang mga kangkong. Bawat bigkis ay 10 piso ang presyo. Hindi nalugi ang mga bibili sapagkat marami na ang isang bigkis. Alika na Isay, maglalakbay na tayo habang may oras pa. Nagtulungan naman sila sa pagbitbit ng mga kangkong. Tinahak nila ang daan patungo sa mga kabahayan. Sanay na silang maglako ng mga gulay, kaya naman ay hindi na sila nahihiya pa sa mga tao. Bili na po kayo ng kangkong. Bili na po kayo. Murang-mura lang. Huminto siya sa harapan ng bahay ng dalagitang si Cindy. Isa sa mga suki nila sa kanilang mga gulay.
Mabuti naman at nakapaglako na kayo ng kangkong. Matagal din ako naghintay sa inyo. Pasensya na po Ate Cindy. Ngayon lang kasi kami nakapaglako ulit ng kangkong. Uhulaan ko. Namiss mo nang kumain ng kangkong no. Abay, tumpa ka talaga Eli. Gusto ko na talagang kumain ng adobong kangkong. Maraming salamat at naisipan niyo maglako ngayon. Wala na yata kayong pambili ng tinapay no. Kaya naisipan niyo magbenta ng kangkong. Manghuhula ka talaga Ate Cindy. Ang galing mo naman. Syempre, ako pa ba? Siya nga pala, ilang bigkis ang kangkong ang bibilin mo ate? 5 bigkis para sulit. Namiss kong mag-ulam ng ganyang gulay eh. Aba, yung lakas pa naman kumain ng kangkong. Asya, eto na ang 5 bigkis. Kaagad namang nagbayad si Cindy matapos niyang matanggap ang 5 bigkis ng kangkong. Nagpasalamat ang 2 bata at akmang aalis na sana sila nang bigla silang pinigilan ng dalaga. Uy, sandali lang. Magtsikahan pala muna tayo saglit. Tungkol sa naman po ang pag-uusapan natin Ate Cindy. Balita ko, napapadalas daw ang pagpunta ni Saldang sa bahay niyo. Ano bang binabalik-balikan niya sa inyo? Nagbibigay po siya ng ulam at minsan tumutulong po siya sa gawaing bahay. Nandun nga siya ngayon sa palayan para maghatid ng pagkain kay Itay. Parang asawang atake ah. Iba rin pala si Saldang. Palihim kong gumalaw. Kung hindi ako nagkakamali, may gusto siya sa tatay niyo. Mukhang ngayon nga ang napansin namin ni Isay, pero malabo magkagusto rin sa kanya si Itay. Naku, baka magulat na lang kayo isang araw sila na pala. Hindi po mangyayari yan ate. Hindi kami papayag na may bagong papalit kay Inay sa puso ng tatay. Hindi tayo sigurado kung mapipigilan ba ninyo. Kasi sabi nga sa kanta, kapag tumibok ang puso, wala ka na magagawa kundi sundin ito. Inirapan ng kambal si Cindy. Hindi sila masaya kung sakaling mangyayari man yon. Ayaw nilang may bagong mamahalin ng kanilang ama. Kanina pa pala tayo nagchichikahan Ate Cindy. Mukhang nakalimutan namin na maglalako pa pala kami ng kangkong. O siya, umalis na kayo. Nawa ay maubos ang binibenta nyo. Sa susunod na araw naman tayo magchismisan ulit ah. Sige po ate, naway magdilang anghel ka. Salamat dahil hindi ka nagsasawa sa kangkong namin. Tuluyan ang lumisan, sina Ilay at Isay. Binagtas nila ang landas patungo sa iba pang mga kabahayan. Laking tuwa nila sapagkat may panibago na naman silang customer. 100 na ang pera nating Ilay. Kahit hindi maubos ang ating kangkong, sigurado makakabili na tayo ng tinapay. Hindi pwedeng hindi maubos ang ating tinda ng kangkong. Sayang naman to kung hindi mauubos. Alika Isay, magpatuloy na tayo sa paglalako. Huwag kang tatamad-tamad, porket may 100 na tayong kita. Nang lumaon, naubos din ang kanilang tinda. Halos 500 ang kinita ng 2 bata. Masayang masaya sila habang nakatayo sila sa ilalim ng punong kahoy. Anong balak natin sa perang tiilay? Magpapatayo na ba tayo ng mansyon? Loko ka talaga Isay. Kahit bahay kubo, mahihirapan tayo magpatayo kung ito lang ang pera natin. Mabuti pa, pupunta na lang tayo sa palengke. Bibili tayo ng tinapay at kape. Wala na kasing kape si Itay. Syempre, bibili din tayo ng kalahating kilo ng manok. Ang sarap kasing kumain ng tinolang manok eh. Magandang ideya yan Isay. Wala nang mawala si Inay. Hindi na ako nakahigop ng sabaw ng tinolang manok. Tara na, mamalengke na tayo. Pagkatapos nilang bumili, umuwi na sila ng bahay. Habang naglalakad sila papasok sa kanilang tahanan, natanaw nila sa daan si Nagab at Saldang. Masayang nag-uusap ang dalawa habang naglalakad. Nakita nila kung paano nakikipagtawanan ng kanilang ama kay Saldang na para bang nasisiyahan ito sa pakikipag-usap sa dalaga. Isay, tinan mo sina Itay at Ate Saldang. Ang saya-saya nilang dalawa oh. Sus, di naman sila bagay tingnan. Iba pa rin kapag si Inay ang kasama ni Itay. Makakita mo talaga sa mga mata niya na sobrang saya niya Ilay. Pero pag masdan mo sila ng maigi Isay, mukhang masayang-masaya naman sila sa isa't isa. Ano kayang pinakain ni Ate Saldang kay Itay at bigla silang naging malapit sa isa't isa? Baka naman dahil sa hinatiran siya ni Ate Saldang ng pananghalian, feeling asawa rin ng babaeng yan. Aba, tumahimik na tayo Isay. Palapit na sila sa atin. Baka marinig pa nila ang pag-uusap natin. Tahimik ang 2 bata na para bang walang nangyari. Ilang sandali pa, tuluyan na nakalapit sa kanila ang 2. Napatingin ang kanilang ama sa hawak nilang sisidlan na may lamang tinapay at iba pa. Kaagad itong nagtanong kung saan sila galing. Naglako po kami ng kangkong Tay. Eto, nakabili kami ng kaninang manok at tinapay. Syempre,
binilan ka din namin ng kape, tapos bumili din kami ng mga sabon. Napangiti si Gab. Noon pa man ay hanga na siya sa kanyang mga anak sapagkat marunong sila maghanap ng pwedeng pagkakakitaan kapag wala silang pera. Hindi na lang sana kayo bumili ng karne ng manok. Ang sabi ko nga sa inyo, ako na ang bahala sa ulam nyo. Maraming salamat po Ate Saldang, pero iba pa rin po kapag galing sa amin ang kinakain naming ulam. Mas masarap kasi ang lasa. Masarap din naman ang luto ko ah. Naku, mga batang ito, nagsasayang pa kayo ng pera. Hindi po nasayang ang pera namin dahil lulutuin naman namin ang manok. Hindi naman namin ito ititapon. Hindi na nga nagsalita pa si Saldang. Maya-maya, nagpaalam na rin siya at umalis na. Pumasok naman sa loob ng bahay ang mag-aama. Masaya nilang pinagsaluhan ng binili nilang tinapay at nagtulungan sila sa pagluluto ng tinolang manok. Habang lumilipas ang araw, mas lalong naging malapit sa isa't isa, sina Gab at Saldang. Madalas sila magkasama sa palayan na para bang mag-asawa. Noong una, sinabi nila sa mga bata na magkaibigan lamang sila. Ngunit isang umaga, nagulat ang dalawang bata sa kanilang nasilayan. Bakit dala-dala mo ang mga gamit mo Ate Saldang? Saan ka ba pupunta? Saan pa ba? Dito sa bahay ko. Bahay mo? Aba, nagbibiro ka ba ate? Bahay namin to. Ang ibig kong sabihin, bahay natin. Dito na kasi ako titira eh. Gulat na gulat ang dalawang bata sa winika ng dalaga. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Hindi naman nila masasabing nagbibiro lang si Saldang sapagkat dala-dala na nito ang mga gamit nito na para bang pupunta sa ibang bansa. Ano kayo nakain na Ate Saldang? At dito na siya titira sa bahay natin. Bigla namang lumabas si Gab at natanaw niya si Saldang. Pagkalabas pa lang ng lalaki ay kaagad nang yumakap ang dalaga na para bang ilang taon silang hindi nagkita. Ano ibig sabihin ni Titay? Bakit may yakap ang nagkaganap? Akala ko ba? Para kay inilang ang mga pisig mo. Seryosong tumingin si Gab sa dalawang bata. Inamin niya sa kanyang mga anak na may namamagitan na sa kanilang dalawa ni Saldang. Hindi lang basta magkaibigan, kundi ay magkarelasyon. At sa sandaling yon, tila ba gumuho ang mundo na magkapatid. Hindi nila matanggap na may bago ng babae sa buhay ng kanilang ama. Bakit naman ganito Tay? Di ba sabi mo nun? Kahit wala na si inay, patuloy mo pa rin siyang mamahalin. Pero ano to? Bakit may bago ka kaagad? Bumuntong hininga naman si Gab. Tanaw sa sulok ng mga mata ni Ilay ang sakit matapos nitong malaman ng katotohanan. Gayunpaman, hindi niya pa rin pinigilan ang bugso ng kanyang damdamin. Ipiniliwanag niya sa kanyang mga anak na tuluyan na siyang nahulog kay Saldang at balak na nilang magsama sa iisang bubong. Nauunawaan ko ang mga anak mo Gab, hayaan muna silang malumbay. Sa ngayon, nahihirapan pa silang tanggapin kung anong meron tayong dalawa. Pero balang araw, matatanggap din nila ako bilang bago nilang ina. Nirerespeto ka po namin Ate Saldang, pero si Nanay Criselda lang ang aming nanay at ayaw namin ng bagong ina. Ngumiti ng mapait ang dalaga. Batid niyang mahirap paamuin ang dalawang bata. Subalit naniniwala siya na makukuha niya rin ang loob ni Ilay at Isay sa paglipas ng maraming araw. Ilang sandali pa, tinulungan na siya ni Gab sa pagbubuhat ng kanyang mga gamit. Dumiretso sila sa loob ng silid nito habang naiwan naman sa pintuan ng kambal. Masama ang kanilang loob sa kanilang tatay, kaya naman inapagpasyahan nila na lumabas muna at tumambay sa ilalim ng punong mangga. Isay, bakit kaya ganun si Itay? 3 buwan pa lang simula nang nawala si nanay, pero may bago na kaagad siyang babae. Ewan ko nga sa kanya Ilay, kasalanan to ni Ate Saldang. Masyado siyang papansin kay Itay, kaya pala nagpapaganda siya tuwing maghahatid siya ng ulam. Pasimple niya palang inakit si tatay. Tapos, etong isa naman, pumatil ka agad sa babae na yun. Ay naku, nakakatampo talaga si Itay. Sana maghiwalay ka agad sila ni Ate Saldang. Hindi naman sila nakakatuwa. Malalim ang tampo ng dalawang bata sa kanilang ama. Hindi nila matanggap na may bago na itong karelasyon at nagsasama pa sila sa isang bubong. Isang umaga, sabay na nagising sina Ilay at Isay dahil sa ingay ng mga manok sa labas ng kanilang bahay. Umaga na pala, o hindi putak ng putak ang manok. Malamang tulog mantika pa rin ako ngayon. Inayos muna nila ang kanilang higaan bago bumaba sa kusina. Magulo ang kanilang buhok at may muta pa sa kanilang mga mata. Mabuti at gising na kayo mga anak.
magmumug na kayo. Kakain na tayo. Nakapagluto na ako. O mo nga kaming tawaging anak, Ate Saldang. Hindi mo naman kami mga anak. Ganon din naman yon. Nagsasama na kami ng itay mo, Ilay. Kaya mga anak ko na rin kayo. Kalimutan nyo na kasi si Criselda. Kahit kaya nyo pa ang puntod niya, hindi na siya mabubuhay pa. Grabe ka naman magsalita, Ate Saldang. Huwag mo naman ganyanin ang nanay namin. Sorry. Kayo kasi, inaaway nyo ako. Ang aga-aga nagmamaldita ka agad kayo. Naku, kayo na nga itong pinagsisilbihan eh. Hindi ka naman namin inaaway, ate. Isasabi lang po kami ng totoo. Narinig naman ni Gab ang kanilang usapan. Sinabi niyang wag na mag-away-away. Tumahimik naman sila at nagugasan ng kamay sina Ilay at Isay. Habang iginagala ni Ilay ang kanyang tingin sa buong kusina, napansin niya na wala na ang garapon ng asin. Pati ang sasidlan ng bawang at sibuyas ay hindi niya na rin nakita. Napatingin siya sa kanyang ama. Tay, bakit wala na rito ang asin? Pati na ang lalagyan ng bawang at sibuyas? Bago pa man nakapagsalita si Gab ay inunahan na siya ni Saldang. Tinapon ko na pala yun kahapon. Pasensya na, hindi ko nasabi kaagad. Bakit mo naman itinapon, ate? Marami pang laman yun ah. Isa pa, matibay pa ang garapon na yun. Hindi ko na kailangan gumamit ng ganoong klaseng sangkap. Paano sasarap ang lasa ng mga pagkain natin kung wala nang pampalasa? Ako nang bahala, Ilay. Kalma. Ako naman na nagluluto dito sa bahay eh. Kayang-kaya kong pasarapin ang niluluto ko. Natahimik na lamang si Ilay. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang sabihin sa babae. Naiinis na naman siya kay Saldang dahil sa pangingialam nito sa kanilang kusina. Mahalaga kasi sa kanila ang garapon na yon sapagkat ipinamana pa ito ng kanilang lola sa kanila bago ito pumanaw. Gayunpaman, hindi na lang muling nakipagtalo si Ilay dahil batid niyang ipagtatanggol na naman ng kanilang ama si Saldang. Pagkaraan ng ilang minuto, pumesto na sila sa hapagkainan. Nakahanda na ang kanin, pati na ang adobong karne. Unang tikim pa lang nila, namangha na sila sa sarap ng luto ni Saldang. Pati na si Gab. Sinabi na mas lalo daw siyang umiibig sa babae dahil sa taglait nitong kahusayan sa pagluluto. Sa kabilang dako, nakakunat naman ang noo ni Isay habang umunguya siya ng isang piraso ng karne. Paano ka nakagawa ng ganito kasarap na ulam? Kung wala ka naman ginagamit na pampalasa, Ate Saldang. Natigil sa pagsubo si Saldang. Napangiti naman siya sa tanong ni Isay. Sinabi ko na naman hindi ba? Masarap ang luto ko kahit walang pampalasa. Pero wag nyo nang alamin kung anong ginagamit ko para makabuo ako ng ganito kasarap na luto. Hulaan nyo na lang. Pero sa tingin ko, hindi nyo mahuhulaan. Kakaiba kasi ang talento ko sa pagluluto. Baka pwedeng ituro mo sa amin, Ate Saldang? Aba, hindi pwede, Isay. Ako na ang bahala magluto araw at gabi. Basta kapag ako ang kusinera sa bahay na to, mananatiling masarap ang ulam nyo. Mas lalong humanga si Gab kay Saldang. Kakaiba ang tingin niya sa babae. Makikita sa kanyang mga mata na tunay nga na mahal niya ito. Napakagatlabi na lamang si Ilay habang nakatingin siya sa dalawa. Nasasaktan pa rin siya sa tuwing nakikita niya ang kakaibang tingin ng kanyang ama sa bagong babae na kinakasama nito. Pagkatapos kumain, napagpa siya ng kambal na tutungo sa puntod ng kanilang ina upang dalawin ito. Sabay nilang tinahak ang daan patungo sa sementeryo. Griselda Arroyo? Ilay, eto na nga yung puntod na inay. Oo nga, Isay, eto nga yun. Bahagya silang umupo at marahang hinimas ang puntod ng kanilang ina na unang magsalita si Ilay. Nanay, nandito kami ni Isay. Marami kaming dalang kwento sa'yo. Alam mo ba, Nay? May bago ng asawa si Itay. Nagtatampo nga kami sa kanya dahil ayaw namin na may bagong babae sa buhay niya. Gusto namin, ikaw lang ang mamahalin ni Itay habang buhay. Tuluyan nang pumatak ang mga taksil na luha ni Ilay. Nahinto siya sa pagsasalita. Iyak lamang siya ng iyak. Maya-maya, si Isay naman na nagwika. Pasensya ka na, Nay. Kung hindi namin naawat si Itay, ayaw niya namang magpaawat eh. Mahal na raw si Ate Saldang. Pero wag ka po mag-alala. Dahil kahit wala ka na sa aming tabi, ikaw pa rin ang ituturing naming nanay. Kahit magaling magluto si Ate Saldang, luto mo pa rin ang paborito namin ni Ilay. Hindi na rin napigilan ni Isay ang paglandas ng kanyang mga luha. Marami pa silang kwento kay Criselda ng sandaling yon hanggang sa naramdaman nila na tila may nakatitig sa kanilang likuran. Sa kanilang paglingon, natanaw nila si Saldang.
Nakatayo at titig na titig sa kanila. Wala silang ideya kung ilang oras na itong nakatayo sa kanilang likuran. Huwag niyo nang kausapin ng patay. Para lang kayo nakikipag-usap sa hangin. Kahit lumuha pa man kayo ng dugo, hindi na muling mabubuhay si Criselda. Nagsasayang lang kayo ng oras sa isang yumao. Ang mabuti pa umuwi na kayo dahil hinahanap na kayo ng inyong ama. Napansin nila na may hawak na itak si Saldang at may dalang sako. Nagtaka ang dalawang bata kung ano ang gagawin nito. Saan ka pupunta, Ate Saldang? Pupunta ako sa gubat, mangangahoy ako. Wala na akong gagamiting kahoy mamaya. Baka gusto mong tulungan ka na po namin ni Isay? Huwag na, kaya ko na to. Sige na, umuwi na kayo. Naglakad na ang dalawang bata palayo sa sementeryo, samantalang si Saldang naman ay naglakbay na patungo sa gubat. Kakaiba rin ng babae na yon. Gusto niyang mag-isa lang siyang pupunta sa gubat. Naku, kapag siya'y kinain talaga ng aswang. Parang hindi naman siya natatakot sa gubat. Pati nga sa aswang, hindi rin daw siya natatakot. Ang tapang niya naman kung ganun. Matapang ba talaga siya, Isay? Baka naman nagyayabang-yabangan lang. Para kapag nasa harapan na niya ang aswang, baka sisigaw din siya. Nagtawa na ng dalawang bata habang naglalakad sila papauwi. Hindi nagtagal, nakarating din sila sa kanilang tahanan. Naratnan nila si Gab na mahimbing na natutulog sa loob ng silid nito. Umaabot sa kusina ang hilik nito dahil sa sobrang lakas. Grabe namang makahilik si Itay. Parang pagod na pagod ah. Siguro, pinagod siya ni Ate Saldang kagabi. Dumiretso si Ilay sa kusina, binuksan niya ang kaldero. May natira pang ulam, ngunit wala ng kanin. Magtatanghali na pala. Kailangan ko na magsaing dahil kainan na naman mamaya. Kaso, wala pala kaming panggatong. Nangangahoy pa si Ate Saldang. Naku, baka matagalan pa siya sa pag-uwi. Mabuti pa, tutulungan na lang naman siya. Isay, samahan mo ako sa gubat. Ano naman gagawin natin doon? Magpapakagat sa mga lamok? Susunduin natin si Ate Saldang. Hindi kasi ako makapagsaing dahil walang panggatong. Tulungan na lang natin siya para mapabilis. Sige Ilay, tara na. Hinanap nga nila si Saldang sa gubat, ngunit hindi nila ito natagpuan. Halos kalahating oras na silang paikot-ikot. Pero ni anino nito ay hindi nila nasilayan. Ate Saldang, nasan po kayo? Paulit-ulit nilang tawag, ngunit walang sumasagot. Napagpasyahan nilang titigil na lamang sa paghahanap. Nanguha sila ng konting kahoy at nagbandaling naglakbay palabas ng gubat. Dumaan sila sa ilog at sa gilid nito ay naroon na makikita ang bahay nila Saldang at ang ina nito. Isay, di ba si Ate Saldang yan? Oo nga Ilay, parang nagmamadali siyang pumasok sa bahay nila. Teka, ina ba ang mga kahoy niya? Mukhang hindi naman kahoy ang laman ng pasan-pasan ng sako, Isay. Tingnan mo, may tumutulong dugo mula sa sako. Nagkatinginan sa isa't isa sina Ilay at Isay. Nanlaki ang kanilang mga mata. Ano kaya yung dala-dala niya? Hindi ko alam, Isay. Mamaya na lang natin siya tanungin kapag nakauwi na siya sa bahay. Nakakaya naman kung sundan natin siya sa loob ng bahay nila. Balita ko, suplada daw ang nanay niya, kaya halika na. Tuluyan na nakapasok sa loob ng bahay si Saldang. Umuwi na rin naman ang magkapatid. Bit-bit ang nakuha nilang kahoy. Kaagad silang nagsaing pagkarating nila. Hapon na nang makauwi si Saldang sa kanilang bahay. Iba na rin ang suot nitong damit. May daladala siyang malaking mangkok na may lamang ulam. Tulad ng kanilang inaasahan, karne na naman. Ang pasalubong na ulam ng babae. Akala ko ba, nangahoy ka Ate Saldang, pero hindi naman pala. Kumunot ang noo nito. Nagulat siya sa winika ng batang si Ilay. Wari bang kinabahan si Saldang dahil biglang nag-iba ang kanyang reaksyon. Bakit? Nakita mo ba ako, Ilay? Ano nakita mo? Sabihin mo sa akin. Nakita ka po namin kanina ni Isay. May pasan-pasan kang sako papasok ng bahay niyo. Tapos, parang may dugong umaagos mula sa sako. Ah, yun lang pala. Yung palang nakita nyo, akala ko naman kung ano na. Nakahinga naman ng maluwag si Saldang. Nagpapasalamat siya na ilang ang nakita ng kambal. Ano po bang laman ng sako na yun? Ah, baboy ramo yun. Nakakita ko ng baboy ramo habang nangangahoy ako, kaya hinabol ko at pinaslang. Tapos isinilid ko sa sako. Paborito kasi ng nanay ko ang baboy ramo eh. Kaya sa bahay na ako dumiretso. Ganun po ba? Napaisip tuloy kami kung anong nilalang ang nasa loob ng sako. Baboy ramo lang naman pala. Huwag na kasi kayo mag-isip ng kung ano-ano pa. Naghahanap lang ako ng pwede nating iulam. Heto, luto na ka rin ng baboy ramo.
Ginawa namin kaldereta para masarap ang kain natin. Oh, mukhang nakakatakam yan ah. Ang bango kasi ng amoy. Dapat lang na matakam kayo dahil masarap ang ulam na dala ko. Pagkatapos nilang kumain ng hapunan, napagtanto nila na tunay ngang masarap ang karne ng baboy ramo. Talagang nabusog sila dahil naparami ang kanilang kinain. Masarap lang magluto ng ulam si Ate Saldang, pero may bigit pa rin ang loob ko sa kanya. Pareho tayo ng nararamdaman, Ilay. Hindi ko mawari kung bakit hindi magana ang loob ko pagdating sa kanya. Gayong mabait naman siya. Pakaramdam ko, parang may kakaiba sa babaeng yun. Oo nga, Isay. Minsan nga, kakaiba siya kung tumingin. Yung tipong parang galit na tigre at gustong manunggab ng daga. Naputo lang usapan ng dalawang bata nang marinig nila ang sunod-sunod na katok mula sa pinto. Magkasamang binuksan na Ilay at Isay ang pintuan. Bumungad naman sa kanila si Aling Belen. Hindi mapakali ang mukha nito na tila ba kinakabahan. Nakita niyo ba ang aking apo? Si Makmak po ba? Siya nga Ilay. Baka gumala siya rito. O baka naman nakita niyo kung saan siya naglalaro kanina. Hindi po. Ano bang nangyari sa kanya, Aling Belen? Kanina pa siya nawawala. Kung saan-saan na namin hinanaap. Pero hindi namin siya nakita. Nag-aalala na ako sa aking apo. Baka nagpunta sa bahay ng iba niyang kalaro po. Halos nilibot na namin lahat. Pero hindi raw nila alam kung nasan si Makmak. Naku, hindi kaya kinuha siya ng aswang. Matagal na kasing may aswang sa ating baryo, Aling Belen. Naku, wag naman sana Ilay. Magkakamatayan kami ng aswang na yon kapag nalaman ko may kinalaman siya sa pagkawala ng apo ko. Pero ang problema, wala rin tayong ideya kung sino ba ang aswang sa baryong to. Marami na ang mga batang nawawala, ngunit nananatili pa rin palaisipan kung saan ba talaga nagtatago ang mga aswang na yon. Alam kong nandyan lang sila sa tabi-tabi Balang araw, malalaman din ng buong baryo kung sino ang mga aswang na yon. Siya nga pala, aalis na ako. Pasensya na sa abala. Sige po, Aling Belen. Hanapin niyo po na mabuti si Makmak. Padilim na kasi ng padilim ang paligid. Mas delikado kapag hindi pa siya nakauwi. Kinilabutan ng dalawang bata sa balitang hatid ni Aling Belen. Sinarhan nila ng maigi ang pinto. Napagtanto nila na nakitingin pala sa kanila si Saldang. Tahimik lamang itong nakatayo, malapit sa kinaroroonan ng kambal. Sino yon? Si Aling Belen yun. Nagtanong lang siya kung nakita ba namin ang apo niyang si Makmak. Kanina pa raw po nawawala. Walang nagbago sa reaksyon ni Saldang. Ni hindi man lang siya nagulat sa kanyang narinig. Yun ang napapala ng mga batang pasaway. Mahilig kasing gumala kung saan-saan. Pumasok na kayo sa silid nyo. Matulog na tayo. Hayaan mo sila maghanap ng nawawala nilang angkan. Swerte na lang nila kung makita pa nila yon. Wari bang may laman ang bawat salita ni Saldang? Nagdulot ito ng pagtataka sa isip ng dalawang bata. Maya-maya, pumasok na lang sila sa loob ng silid upang matulog na. Pagkagising nila, nagimbal sila sa impormasyong hatid ng kanilang ama. Magpapakasal na raw sila ni Saldang. Napagtanto nila na totoo ngang mahal na ni Gab ang babae. Ayaw man nilang magkaroon ng bagong asawa ang kanilang tatay. Subalit wala sila magagawa sa desisyon nito. Kaagad nga na isinagawa ang kasal at matagumpay naman itong naisakatuparan. Masayang masaya sina Gab at Saldang. Sapagkat mula ng araw na yon, hinirang sila bilang mag-asawa. Sa kabilang banda, kalungkutan naman ang nararamdaman ng dalawang bata. Hindi sila masaya na may bago ng asawa ang kanilang ama at si Saldang pa ang napili nitong pakasalan. Mas lalo lamang na lumalim ang kanilang nararamdamang tampo. Simula ngayon, ako na ang ina nyo. Kasal na kami ng ama nyo. Nararapat lang na igalang nyo ako bilang asawa niya. Walang imik sina Ilay at Isay. Nakatitig lamang sila. Tila walang ganang kausapin si Saldang. Bakit hindi kayo makatingin sa akin? Hindi nyo ba ako gusto bilang asawa ng tatay nyo? Nagtatampo lang kami kay Itay Ate Saldang. Nangako kasi siya sa amin na hindi na siya mag-aasawa ulit. Masyado pa kayong bata. Hilaw pa ang isip nyo pagdating sa pag-ibig. Kapag lumaki na kayo, may intindihan nyo rin kapag mahal mo ang isang tao. Hindi mo mapipigilan ang bugso ng damdamin mo. Bumuntong hininga ang dalawa. Nagpaalam sila kay Saldang na magpapahinga muna sila sa kanilang silid. Namimiss ko na rin si Inay, Ilay. Ako rin nga, Isay. Miss na miss ko na ang ating ina. Halika, Ilay. Bunda tayo sa kwarto na Itay. Titigan natin ang litrato na Inay. Gusto ko lang mabawasan ang pangungulila ko sa kanya. Kinagawian na ng dalawang bata na magtungo sa silid ng kanilang ama upang pagmasdan ang larawan ni Criselda na naroong nakasabit sa dingding. Para sa kanila,
Hindi ito basta litrato lang. Ito ang pumapawi ng kanilang lumbay sa pamamagitan ng simpleng pagtitig. Para bang may sariling buhay ang litrato ng kanilang ina na nagbibigay ng lakas sa kanila upang magpatuloy sa buhay sa kabila ng panghihinayang at ng pagkalugmok. Pagpasok nila ng silid, sakto naglalambingan si Nagab at Saldang. Nag-aasaran sila at naghahampasan pa ng unan. Walang mapagsidlan ang kanilang saya habang inis naman ang nadarama ng kambal. Eh naku, maaga pang uminit ang ulo ko. Ang aga-aga, naglalambingan agad. Okay sana kung si inay ang kalambingin ni Itay, pero hindi. Simpleng sulyap lang ang ibinigay ng dalawa. Nagkunwari sila na parabang wala silang nakita at narinig. Mas lalo lang silang naiinis kapag nakikita nila kung gaano kasaya ang kanilang ama sa piling ng bago nitong asawa. Ang tanging pakay nila sa kwarto na yon ay makita ang larawan ni Criselda. Ngunit nang masdan nila ang dingding, nagulat sila sa kanilang nasilayan. Tatay, nasa na po ang litrato ni inay? Bakit wala na rito sa tingting? Natigil sa paglalambingan ang dalawa nang marinig nila ang tanong ni Eli. Hinahanap niyo pa ba ang litrato ng nanay niyo? Nandoon na sa basurahan. Itinapon ko na. Bakit niyo naman pinakaalaman yun, Ate Saldang? Eh ano pa bang gagawin ko sa litratong yon? Wala na si Criselda. Ang dating kwarto nila mag-asawa ay kwarto na namin ni Gab ngayon. May karapatan na akong alisin ang mga bagay na ayaw kong manatili sa loob ng silid na to. Ako ng bagong asawa ng ama niyo, kaya dapat lang naitapon ko ng larawan ng dati niyang asawa. Nag-init ang mga tenga ni Eli sa tinura ni Saldang. Hindi niya nagustuhan ang kanyang narinig. Pati si Isay ay naiinis na rin sa ginawa nito. Hindi mo dapat na itinapon ang litrato na inay, Ate Saldang. Alam mo bang kung gaano yung kahalaga sa amin? Sa sandaling yon, nanlisik ang mga mata ni Saldang. Nagagalit siya sa dalawang bata. Wala akong pakialam kung gaano kahalaga sa inyo ang larawan na yon. Ang akin lang, dapat nang itapon ang mga bagay na walang silbi sa paningin ko. Hindi na pwedeng manatili pa sa loob ng 4 na sulok ng kwartong to. Eh di sana, nagpaalam ka po sa amin. Pwede rin namang ilipat mo na lang sa kwarto namin. Hindi yung itatapon niyo na lang bigla. Ina nga lang ang alaalang iniwan ni inay, itatapon niyo pa. Masyadong maingay ang bunganga ng mga batang to ah. Sasagot-sagot pa talaga kayo. Kung gusto nyo, pulutin nyo sa basura ng larawan na yon para naman manahimik na kayo. Masakit para sa dalawang bata ang narinig nila mula kay Saldang. Ngunit hindi na sila nanibago. Una pa lang, batid na nilang maitinatago itong masamang ugali. Ilang sandali pa, pumagit na sa kanila ang ama nila. Sinabi nito na manahimik na upang hindi na lumaki ang gulo. Alika Isay, kunin natin sa basura ng litrato ng inay. Nagtakbuhan sila patungo sa labas. Tinungo nila ang landas patungong basurahan. Natagpuan nila ang larawan ng kanilang ina kasamang iba pang mga basurang pinagpipiyastahan ng mga langaw. Medyo sira na rin ang ibang bahagi ng litrato. Mabuti na lang, nakuha pa rin natin ito habang wala pang ulan. Oo nga Ilay, kakainis talaga si Ate Saldang. Masyado siyang pakaalamera. Nasarap niyang palayasin sa bahay. Dinala nila sa kanilang silid ang naturang litrato. Pinunasan nila ito gamit ang damit at isinabit sa kanilang dingding. Mabuti pa na dito natin ilagay ang larawan ni inay para palagi natin siyang makita. Wala na pala tayong inuming tubig, Ilay. Samahan mo ako mag-igib sa ilog. Nauuhaw na kasi ako. Sige, dalhin mo na sa sidlan. Nakasimangot sila habang nilalakbay nila ang daan patungong ilog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanilang alaala ang mga winika ni Saldang. Pagkarating ng ilog, naabutan nila si Aling Domeng na nag-iigib din ng tubig. Parang hindi maganda ang araw niyo. Ano nangyari sa inyo? Naiinis po kami kay Ate Saldang. Abay bakit naman? Siguro lumalabas na ang kulay ng babaeng yon. Parang gano'n na nga po Aling Domeng. Akalain niyo yun? Itinapon niya sa basura ng litrato ng inay. Nagalit pa siya nung hinahanap namin. Nakakainis talaga siya. Baka naman nagsiselo siya kapag nakatinang itay niyo sa larawan ni Criselda. Sus, may paselos-selos pa siyang nalalaman. Inakit na lang naman si Itay. Akala namin, nagmamagandang loob lang, pero may iba na pala siyang pakay. Ayun, nadali tuloy kayo ni Saldaang. Pero alam niyo, ang bigat din ng loob ko sa babaeng yon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang may itinatago siyang lihim. Pareho pala tayo Aling Domeng. Mabigat din ang loob namin pagdating sa kanya. Pero syempre, sikreto lang natin to. Baka magalit pa siya kapag nalaman niya. Oo naman Isay,
Hindi naman ako tsismosa ah. O siya ah, mag-igib na kayo ng tubig. Baka nauuhaw ng mga tao sa bahay niyo oh. Nang sumunod na buwan, isang balita ang hatid ni Saldang sa kanyang asawa. Mahal, buntis na ako. Magkakaanak na tayo. Kuminang ang mga mata ni Gab. Tuwang-tuwa siya sa kanyang naulinigan. Sa sobrang tuwa niya ay nayakap niya si Saldang. Iingatan ko ang ating anak Gab. Magiging buo na ang ating pamilya. Ito ang napakagandang bunga ng ating pagmamahalan. Nagtagpo ang kanilang tingin, kasabay ng pagdampi ng kanilang mga labi. Nag-uumapaw ang kaligayahan ni Saldang. Humarap siya sa malaking salamin at saka ngumiti ng ubod tamis. Parang kailan lang, pinapangarap ko lang si Gab, pero ngayon magkakaanak na kami. Ang saya-saya ko ngayon. Hinimas-himas niya ang kanyang tiyan. Ilang sandali pa, lumapit sa kanya si Gab. Muli silang nagyakap. Nangako ito sa kanya na mas lalo niyang mamahalin si Saldang, lalo na't magkakaroon na sila ng supling. Ilay, may chismis ako sa'yo. Isang pangat na chismis na alam ko na hindi mo magugustuhan. Kahit kailan, chismosa ka talaga, Isay. Ano bang sasabihin mo? Si Ate Saldang. Oh, ano namang meron kay Ate Saldang? Buntis daw siya, sabi ng itay. Nanlaki naman ang mga mata ni Ilay. Halata sa kanyang reaksyon na hindi niya naibigan ang kanyang nalaman. Totoo ba, Isay? Buntis talaga siya? Oo nga. Naku, eto naman. Parang ayaw pong maniwala. Galing na mismo sa bibig na itay na buntis to si Ate Saldang. Naku, hindi naman nakakatuwa. Ano ba yan? Mas lalong nakakatampo si itay. Napakamot si Ilay sa kanyang ulo. Parang gusto niyang suntukin ang haligi ng kanilang bahay. Sa sobrang sama ng loob niya. Mula nang mabuntis si Saldang, mas lalong nag-iba ang ugali nito. Madalas siyang naiirita, lalo na pagdating kina Ilay at Isay. May mga sandaling nagagalit siya kahit wala namang dahilan. Isang gabi, nagising si Ilay para umihi. Nagpunta siya sa sala, kung saan ay naroon ang kanilang arinola. Napansin niyang bukas ang pinto ng kanilang bahay, pati na rin ang silid ng mag-asawa. Ano nangyari? Bakit bukas sa mga pinto? Lumabas ba si itay? Bahagya siyang sumilip sa kwarto ng mag-asawa. Natanaw niya ang kanyang ama. Masarap ang tulog habang humihilik. Si itay lang ang nandito? Nasaan kaya si Ate Saldang? Sinuri niya ng maigi ang buong silid. Ngunit ni anino nito ay wala siyang nakita. Ganon? Lumabas nga siya. Pero bakit naman? Madilim pa ang paligid ah. Delikado. Baka may aswang sa labas. Buntis pa naman siya. Kailangan kong gisingan si itay. Humakbang si Ilay palapit sa kama upang gisingin ang kanyang ama. Tatay? Tatay? Gising po. Marahang gumalaw ang kanyang ama hanggang sa tuluyan itong nagising. Nagtanong ito kung bakit daw iniistorbo ang mahimbing niyang pagtulog. Wala po rito si Ate Saldang. Lumabas po siguro siya. Gabing-gabi pa. Hindi niya malang iniingatan ng bata sa sinapupunan niya. Alam niya namang may aswang sa baryo natin. Nagulat si Gab sa sinabi ng kanyang anak. Nag-alala siya para kay Saldang. Bumangon siya at nagtungo sa labas ng kanilang bahay. Hinanap niya ang kanyang asawa, ngunit hindi niya ito nakita sa labas ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya sa loob. Maya-maya, pumasok si Saldang. May manipis naman siya ng dugo sa paligid ng labi nito. Duguan din ang ibang bahagi ng kanyang damit. Labis na ikinagulat nila Ilay at Gab ang kanilang nasilayan. Tinanong siya ni Gab kung anong nangyari sa kanya at kung bakit may dugo siya. Nagliliha ako ng sariwang dugo kaya pumunta ako sa labas at kumatay ng manok. Sariwang dugo? Kakaiba naman yata ang nililihim mo, Ate Saldang. Normal pa ba yan? Huwag kayo mag-alala, normal lang ito. May mga babae talaga nakakaiba ang pinaglilihi. Nagulat nga ako kung bakit sariwang dugo ang gusto ng batang nasa sinapupunan ko. Hindi naman pwede na baliwalain ko dahil baka makunan ako. Nakakunot lamang ang noo ni Gab habang nakatingin siya sa dugo ang damit ni Saldang. Marahang lumapit sa kanya ang babae at niyakap siya. Masyadong maarte ang sanggol sa sinapupunan ko, mahal. Ang lansa nga ng dugo ng manok, pero pinilit ko pa ring higupin para sa anak natin. Kaagad naman na tumugon si Gab. Sinabi niya kay Saldang na masaya siya dahil hindi nito pinapabayaan ang kanilang anak. Patuloy kong haalagaan ang ating anak, Gab. Susundin ko ang kahit ano man na iuutos niya. Pumasok ka na sa silid natin. Maghuhugas lang ako at magpapalit na rin ng damit. Ang dami kasing dugo ng manok na puminta sa suot ko eh.
Napansin niya na nakatingin pa rin sa kanya si Eli. Tumaas ang isa niyang kilay sa munting bata. Ikaw Eli, wala ka bang balak matulog ulit? Depende kung makakatulog pa ba ako. Sige na ate, pasok na ako sa kwarto. Bumalik si Eli sa kanilang silid, tanga ng pagtataka at pagdududa. Hindi siya mapakalma. Bumalik sa kanyang alaala ang dugong kumalat sa bibig at pati na rin dugo ni Saldang. Grabe naman siya kumagli. Parang hindi ka panipaniwala. Mula noon, madalas na nilang napapansin si Saldang na wala sa kanyang higaan tuwing hating gabi. Parami ng parami rin ang kaso ng mga nawawalang tao sa kanilang lugar. Kaya naman ay mas lalong naaalarma ang mga tao sa kanilang baryo. Gigil na ako sa mga aswang na yon. Kung makita ko lang siya, ako talagang papas lang sa kanya. Natatakot na nga akong lumabas sa gabi. Sunod-sunod na ang pagkawala ng mga tao. Taga rito lang yata ang aswang na yon. Sa palagay ko ho, parang hindi siya taga rito eh. Kasi kung dito siya nakatira, mabilis lang sana nating matutukoy kung sino ba talaga ang aswang. Eh baka naman nagtatago siya kung umaga at sa gabi lang lumalabas. Kaya hindi natin siya nakikita. Marami kasi sa lugar natin ang hindi mahilig makipaghalubilo. Hindi ko alam kung nahihiya ba sila o baka na may ayaw lang nila ng maraming kausap. Hindi na magkamayaw sa takot ang mga tao. Kahit umaga o tanghali ay hindi ligtas ang kanilang lugar. Isang araw, habang naglalakad sina Eli at Isay, natanaw nilang isang nilalang na gumagapang sa lupa na animo ay gagamba. Hindi ito insekto at mas lalo na hindi rin naman hayop. Isa itong nilalang na kinatatakutan nila, ang aswang na pumaslang sa kanilang ina. Nakaharap ito sa kabilang direksyon habang gumagapang. Tila ba naghahanap ito ng bibiktimahin. Nanginig ang katawan ng dalawang bata. Takot na takot sila sa kanilang nasaksihan. Lalo na nang maalala nila kung paano pinaslang ng aswang ang kanilang ina. Dahil na Isay, takbo na tayo. Kumaripas ng takbo pabalik ang dalawang bata. Halos madapa na sila sa katatakbo. At dahil sa malakas nilang yabag, narinig at nakita sila ng nilalang. Ngunit hindi sila hinabol nito. Gumapang ito papalayo at sa isang iglap ay biglang naglaho. Patuloy pa rin sa pagtakbo ang kambal. Wala na silang pakialam sa landas na kanilang tinatahak. Ang nasa isip lang nila ng sandaling yon ay mailigtas ang kanilang sarili. Maya-maya, biglang lumitaw si Saldang sa kanilang harapan. Gulat naman na napahinto ang kambal. Ano nangyari? Bakit kayo tumatakbo? Nakita po namin ang aswang. Gumagapang siya sa lupa. Huwag kayong matakot. Hindi naman kayo kakainin ng aswang na yon. Kayo naman, masyado kayong matatakutin. Nakakatakot naman talaga siya. Sa pagkakaalala ko, yun ang aswang na pumaslang kay inay. Tandang-tanda ko pa ang itsura ng halimaw na yon. Kung hindi dahil sa kanya, buhay pa sana si inay. Mag-iingat na lang kayo sa susunod. Tara na, umuwi na tayo. Kung saan-saan kasi kayo pumupunta. Nanginginig pa rin ang kanilang mga tuhod habang tinatahak nila ang daan. Nakasunod sila kay Saldang. Pagkarating ng bahay, kaagad nilang hinanap ang kanilang ama. Tatay, nasan ka? Natagpuan nila sa likuran ng bahay si Gab. Naghahawan ito ng mga ligaw na damo gamit ang karit. Itigil mo muna po yan, tay. May sasabihin po ako sa'yo. Agara naman na napahinto si Gab sa kanyang ginagawa nang maulinigan niya ang tinig ng kanyang anak. Nakita namin kanina ang aswang na pumatay kay inay. Ang pangit na mukha niya, tay. Takot na takot kami ni Isay. Mabuti na lang dahil nakatakbo kami agad. Kinabahan naman si Gab para sa kanyang mga anak. Sabi niya sa kambal na huwag silang pagala-gala kung saan-saan upang hindi sila mapahamak. Pumasok na sa loob ng bahay sina Eli at Isay. Samantalang, ang kanilang ama naman ay naiwan sa likuran. Sa sandaling yon, dinalaw ng lungkot si Gab. Muling na nariwa sa kanyang alaala kung paano pinaslang ng aswang ang kanyang asawang si Criselda. Naawa siya sa kanyang asawa at kahit wala na ito sa kanyang tabi, naramdaman niya na may espasyo pa rin ito sa loob ng kanyang puso. Espesyal pa rin sa kanya si Criselda kahit nga may bago na siyang asawa. Naalala niya ang matamis nilang kahapon, kung paano nagsimula ang kwento ng kanilang pag-ibig at kung paano nila hinarap ang mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay. At sa gitna ng kanyang pagbabalik tanaw sa kahapon, hindi niya namalayan na pumapatak na pala ang kanyang mga luha. Hindi niya maitatanggi sa kanyang sarili na nangungulila na siya sa presensya ng una niyang asawa.
Hindi niya namalayang nakatayo na pala si Saldang malapit sa kanyang kinaroroonan. Napano ka? Bakit ka umiiyak? Nagulat si Gab sa boses ni Saldang. Kaagad niyang pinunasan ng mga luhang naglanda sa kanyang mga mata. Nagkunwari siya na naalala niya lang ang kanyang mga magulang na matagal nang namayapa. Sila ba talaga ang naalala mo? O baka naman si Criselda? May pagdududa sa paraan ng tingin ni Saldang. Wari bang hindi siya naniniwala sa mga magulang ni Gab? Wari ba na hindi siya naniniwala na mga magulang ni Gab ang dahilan ng pag-iyak nito? Muling sumagot ang lalaki. Pinanindigan niya ang una niyang sinabi. Kailangan niya magsinungaling sa sitwasyong yon sapagkat ayaw niyang magselos na naman si Saldang kapag sinabi niya na si Criselda ang dahilan ng kanyang pagluha. Sa tuwing binabanggit niya ang pangalan ng una niyang asawa, kaagad na nagagalit sa kanya si Saldang. Tila ba nais na nitong kalimutan ni Gab si Criselda. Isay, nakakagulat ang biglang paglitaw kanina ni Ate Saldang. Hindi naman natin siya nakasalubong, hindi ba? Pistula siyang kabati na bigla na lang sumulpot sa harapan natin. Oo nga no, baka may agimat ang babae na yun. Ewan ko sa kanya Isay, pero baka naman hindi lang natin napansin na kanina pa siya naglalakad sa unahan natin. Alam mo naman kanina, parang nawala tayo sa tamang pag-iisip dahil sa sobrang takot. Ang sa bagay, baka nga hindi lang natin napansin. Baka simula ngayon, mas lalo pa tayo mag-iingat dahil patuloy pa rin parang gumagala ang aswang na umatake kay inay. Mabura na sana siya sa mundo para hindi na siya makapangbiktima pa. Kinabukasan, isinama sila ni Saldang sa ilog upang maglaba ng mga maruruming damit. Medyo malaki na ang kanyang tiyan, kaya kailangan niya ng alalay sa paglalaba. Bilisan ninyong kumilos hanggat mainit pa ang sikat ng araw. Huwag kayong babagal-bagal. Tahimik lang na naglalaba ang dalawang bata habang nag-iingay si Saldang. Ilang sandali pa, dumaan si Tandang Goray, ang matandang lumapit sa mag-ama noong panahon na inataka ng aswang si Criselda. Malagkit ang tingin ni Tandang Goray kina Ilay, Isay at Saldang. Hila-hila niya ang tali ng kanyang kalabaw. Subalit ang kanyang atensyon ay nakatuon sa tatlong naglalabas sa ilog. Tila malalim ang kanyang iniisip, lalo na kapag nakatingin siya kay Saldang. Maya-maya, nagtagpo ang kanilang mga tingin. Isang matalim na tingin ang ipinukul sa kanya ni Saldang. Tila ba may ibig itong sabihin na tanging sila lang dalawa ang nakakaunawa. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis na si Tandang Goray. Muling itinuon ni Saldang ang kanyang atensyon sa paglalaba. Pagkatapos ng paglalaba, tinahak na nila ang daan palayo sa ilog. Nagtulungan sa pagbitbit ng palanggana sina Ilay at Isay, habang nakasunod naman sa kanila si Saldang. Pahinga muna tayo Ilay, pagod na ako magbuhat ng palanggana, nangangalay na ang kamay ko. Sige Isay. Pasensya na kung hindi ko kayo matulungan sa pagbubuhat. Lumalaki na kasi ang tiyan ko, bawal ako mapagod sabi ng ama nyo. Ayos lang po ate, kaya naman po namin ito ni Isay. Pagkaraan ng mahigit 5 minutong pahinga, napagpasyahan ng kambal na magpatuloy na sa paglalakbay. Mauna na kayo, susunod na lang ako, may pupuntahan lang ako. Saan ka pupunta ate Saldang? Huwag ka na nga magtanong Isay, ayoko sa mga taong masyadong mausisa. Sige na, mauna na kayo. Hindi na nagsalita pa si Isay dahil pinanlakihan siya ni Saldang ng mga mata nito. Humakbang na lamang sila papalayo. Samantalang ang babae naman ay nagpaiwan sa gitna ng daan. Wala silang ideya kung saan nga ba talaga ito pupunta. May pagkasira ulo din pala si ate Saldang. Minsan mabait siya at minsan naman parang dragon. Ewan ko ba kung dala lang yun ang pagbubuntis niya o sadyang masama talaga ang ugali niya. Hayaan mo na nga siya Isay. Tinatamad nga akong kausapin ng babae na yun. Hindi ko kasi maintindihan ang ugali niya minsan. Mahigit 3 oras na mula nang makauwi ng bahay sina Ilay at Isay. Halos matuyo na rin ang sinampay nilang mga damit pero hindi pa rin nakakauwi si Saldang. Saan kaya nagpunta ang babae na yun? Ang tagal niya namang umuwi. Malay mo, baka nakapaglaro pa siya sa mga puno. Abay, hindi pa naman yata siya nasisiraan ng bait para makapaglaro sa mga puno, Isay. Maya-maya ay dumating na nga ang kanilang ama galing naman sa trabaho. Kaagad itong nagtanong kung nasaan si Saldang. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta tay. Nagpaiwan kasi siya sa gitna ng daan. Ang sabi niya sa amin, mauna na raw kami dahil may pupuntahan pa siya. Hindi niya naman sinabi kung saan siya pupunta at kung ano po ang gagawin niya. Bago pa man makapagsalita si Gab,
Bago pa man makapagsalita si Gab, biglang dumating si Saldang. Nagmamadali itong tumakbo patungo sa loob ng kanilang bahay. Ang kanyang mga paa ay may bahid ng putik at ang kanyang kamay ay mayroon na konting dugo. Makikita sa kanyang kilos na tila nagmamadali siya, na tila ba may humahabol sa kanya. Na paano ka pa Ate Saldang? Bakit ka nagmamadali? Gusto ko lang magpahinga. Parang nahihilo ako. Kaagad na dumiretso si Saldang sa loob ng silid. Sinundan naman siya ni Gab upang asikasuhin. Samantalang, naiwan naman sa labas ng bahay ang kambal. Nagtataka sila sa iginigkilos ni Saldang. Parang hindi naman yata siya nahihilo. Ang bilis niyang tumakbo. Pansin mo rin ba, Eli? Oo nga, Isay. Nasisinungaling lang yata si Ate Saldang. Sa gitna ng kanilang usapan, dumating naman si Aling Matet. Parang galit na galit ito at may dalang mahabang patalim. Nasaan si Saldang? Ilabas niyo ang babaeng yon. Tatadtarin ko siya. Nagkatinginan sa isa't isa sina Eli at Isay. Labis nilang ikinakabigla ang winika ni Aling Matet. Bakit po, Aling Matet? May nagawa po bang kasalanan si Ate Saldang? Nag-away po ba kayo? Aswang ang babaeng yon. Kinagat niya ang leg ng alaga kong baka at hinigop ang dugo nito. Ilabas niyo siya. Ngayon din. Ano? Aswang po si Ate Saldang? Naku, hindi naman po siguro, Aling Matet. Kung hindi siya aswang, bakit niya pinaslang ang baka ko? Huwag niyang sabihin na nawawala lang siya sa tamang pag-iisip. Narinig ni Gab ang malakas na sigaw ni Aling Matet. Kaya naman ay lumabas siya at hinarap ito. Hoy Gab, ilabas mo ang asawa mong aswang. Ngayon niya ako kalabanin. Ipinagtanggol naman ni Gab ang kanyang asawa. Sinabi niya na hindi aswang si Saldang. Subalit ayaw pa rin magpaawat ni Aling Matet. Huwag mo na ipagtanggol ang halimaw mong asawa. Huling-huli ko na siya sa akto. Hindi na natiis ni Saldang ang ingay na nagmumula sa bunganga ni Aling Matet. Lumabas siya sa kanyang silid at nagpakita na sa matanda. Nanlisik ang mga mata ni Aling Matet pagkakita niya kay Saldang. Halika rito, papaslangin kita. Balak na sanang tagain ang tiyan ni Saldang, ngunit biglang pumagitna si Gab at siya ang nasugatan. Napahawak siya sa kanyang tiyan at nagsimulang dumaloy ang kanyang dugo. Tatay? Ano ka ba naman, Aling Matet? Bakit mo naman sinugatan si Itay? Wala naman po siyang kasalanan. Maging si Aling Matet ay nagulat din sa nangyari. Napatingin siya sa sugatan na tiyan ni Gab at sa sandaling yon, bigla siyang nahimasmasan. Pasensya na kayo mga bata. Hindi ko sinasadyang sugatan siya. Si Saldang ang puntirya ko pero biglang pumagitna ang inyong ama. Patawarin niyo ako. Nanlisik naman ang mga mata ni Saldang. Galit na galit siya kay Aling Matet. Wari bang nais niyang sabunutan ang matanda dahil sa nangyari sa kanyang asawa. Nagkakamali ka ng akala, Aling Matet. Hindi ako aswang. Naglilihi lang ako ng sariwang dugo. Kaya hindi ko napigilang paslangin ang alaga mong baka at higupin ang kanyang dugo. Paumanhin sa aking kalapastanganan. Ngunit sinunod ko lang ang utos ng sanggol sa aking sinapupunan. Hindi sapat na dahilan ng paglilihi mo para paslangin mo ang alaga kong hayop. Marami naman kayong mga alagang manok. Bakit hindi yun ang pinaslang mo? Masyadong mapili ang sanggol na dinadala ko, Aling Matet. Alam niya ang pagkakaiba ng dugo ng baka at dugo ng manok. Ang pangit mo namang maglihi. Dinadamay mo ang mga hayop na hindi mo pagmamayari. Pagbabayaran mo ang ginawa mo, Saldaang. Ipapademanda kita. Sige, idemanda mo ako nang malaman mo kung sino ang kinakalaban mo. Hindi ko kayo aatrasan. Masyado kang mayabang, Saldaang. Wala ka namang ipinagmamalaki. Itigil na lang away na yun, Ate Saldang. Marami ng dugo ang lumabas sa sugat na Itay. Kailangan niya na mapaggamot. Umalis na si Aling Matet at sinundan siya ni Saldang ng masakit na tingin. Hindi nagtagal, tuluyan na din naman na nakalayo si Aling Matet. Pinagmasdan ni Saldang ang sugat ni Gab habang walang humpay na umiiyak ang dalawang bata. Alalayan niyo ko. Dadalhin natin siya sa aming silid. Di ba natin dadalhin sa manggagamot si Itay? Hindi na kailangan, Isay. Ako ang gagamot sa asawa ko. Sigurado ka po ba? Marunong ka man gamot? Huwag nang marami pang tanong, Isay. Nagsasayang lang tayo ng oras. Magtiwala ka na lang sa kakayahan ko. Nagtulungan silang tatlo sa pagbuhat kay Gab patungo sa silid ng mag-asawa. Nangihina na ito at wari bang nag-aagaw buhay na. Patuloy pa rin sa pag-iyak ang kambal. Labis-labis ang pag-aalala nila sa kanilang ama. Iwanan niyo na muna kami. Ako nang bahala sa kanya. Kahit may pagdududa ang dalawang bata, pinili pa rin nilang sundin ang utos ni Saldang. Lumabas sila at dumiretso sa kanilang silid. Sa tingin mo, Eli,
Marunong ba talaga manggamot si Ate Saldang? Hindi ko alam, Isay. Nagdududo nga rin ako eh. Pero baka naman may tinatago siyang kakayahan na hindi pa natin natutuklasan. Sana nga, magtagumpay siya na pagalingin si Itay. Kung hindi niya sana pinaslang ang baka ni Aling Matet. Hindi sana nangyari to. Masyado kasi siyang matakaw si Tugo. Daig niya pa ang aswang kung magli siya. Inaan mo ang boses mo, Isay. Baka marinig ni Ate Saldang at mag-anyang dragon na naman siya. Makalipas ang halos kalahating oras, natapos na sa panggagamot si Saldang. Unti-unti na ring nanumbalik ang lakas ni Gab, ngunit hindi pa siya pwede na tumayo. Ate Saldang, kamusta po si Itay? Maayos lang kanyang pakaramdam. Kailangan niya lang magpahinga upang tuluyan na maghilom ang sugat niya. Salamat at medyo maayos ang kalagayan niya. Kinabukasan, napagpasya ng kambal na magtungo sa kanilang palayan upang bisitahin ang kanilang pananim. Hindi pa kasi pwedeng maglakad ang kanilang ama dahil hindi pa tuluyan na naghihilom ang sugat nito sa tiyan. Habang tinatahak nila ang landas, natanaw nila si Tandang Goray. Nagpapastol ito ng kanyang kalabaw. Nang mapansin niya sina Ilay at Isay, kaagad niyang iniwan ang kanyang alaga at lumapit siya sa kambal. Ilay, Isay, pumarito muna kayo. Kailangan natin mag-usap. Bakit po Tandang Goray? Ano po bang pag-uusapan natin? Isang mahalagang bagay na matagal ko nang inililihim at kailangan niyo nang malaman. Nagulat ang dalawang bata. Nagtataka sila kung ano ba ang impormasyon na sasabihin sa kanila ng matanda. Sabihin mo na Tandang Goray, hindi na kami makapaghintay na malaman ang bagay na iyong tinatago. Magsasalita na sana si Tandang Goray nang bigla naman na dumating si Saldang. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin siya sa dalawang bata na kausap ni Tandang Goray. Ilay, Isay, umuwi na kayo. Pero, bibisitahin pa namin ang palayan Ate Saldang. Hindi na kailangan, umuwi na kayo. Ako nang bibisita sa palayan. Nakatayo pa rin ang dalawang bata. Tila walang balak na umalis. Oh, anong tinitingin-tingin yung dalawa? Wala ba kayong balak umuwi? May sasabihin pa raw sa amin si Tandang Goray. Matalim na tingin ang ipinukol ni Saldang sa matanda. Para bang may ideya na siya patungkol sa sasabihin ni Tandang Goray. Huwag niyo nang pansinin ng matandang to. Walang kabuluhan ang sasabihin niya. Sinasayang niya lamang ang oras niyo. Sige na, lakad na. Kaya na nga, Isay. Wala na nagawa ang dalawang bata kung daya umalis na lamang. Nais pa sana nilang kausapin si Tandang Goray. Ngunit naramdaman nila na parang ayaw ni Saldang. Tila ba nais nitong iwasan nila ang matanda. Ano kaya ang lihim na balak ibunyag ni Tandang Goray? Napapaisip nga rin ako, Isay. Kung hindi lang umepal si Ate Saldang, ay dinalaman na sana natin. Oo nga, Ilay. Ay naku, kontrabida talaga sa buhay natin ng babaeng yun. Mula noon, hindi na nawala sa isip ng kambal ang tungkol sa lihim ni Tandang Goray. Kinabukasan, nakatanggap sila ng balita na nawawala raw si Aling Matet. Nagtulungan na ang mga residente sa paghahanap, ngunit hindi nila natatagpuan ang matanda. Hindi naman yata naglalayas si Aling Matet para bigla na lang siya maglaho ng gano'n na lang. Baka naman pinuntirya na naman ang aswang. Balita ko kahapon. Magpapademanda daw siya pero hindi ko alam kung sino ba ang kaaway niya. Baka yung kaaway niya may kinalaman sa pagkawala niya. Natakot yatang edemanda kaya inunahan na si Aling Matet. Pero sino kayang kaaway niya, no? Baka naman adik ang nakalaban niya o di kaya ay aswang. Mahirap pa naman silang kalabanin. Ay naku, grabe na talaga nangyayari sa baryo natin. Puro takot na lang ang nararamdaman ng mga tao rito. Kung may sapat lang akong pera, matagal na talaga akong lumayas dito. Habang abala ang mga tao sa paghahanap kay Aling Matet, si Saldang naman ay masayang nagluluto sa kanilang kusina. Ang bango na ng niluluto ko. Sigurado maglalaway na naman sa sarap sigab at ang kanyang mga anak. Kumuha siya ng dinikdik na berdeng dahon at inihalo ito sa niluluto niyang karne. Ito ang tanging ginagamit niyang pampalasa sa bawat putahe na niluluto niya. Hindi niya kailangan ng asin, bawang at sibuyas sapagkat sapat na ang dinikdik na berdeng dahon na siya lamang ang nakakaalam kung saan niya ito kinukuha. Luto na ang adobong karne. Amoy pa lang, nakakatakam na. Inihanda niya ang hapagkainan. Pagkatapos, tinawag na sina Ilay at Isay. Kaagad namang nagugas ng kamay ang dalawang bata. Kakain lang ako. Ako nang bahala maghatid ng pagkain sa tatay niyo.
Pumasok si Saldang sa loob ng kanilang kwarto, tanga ng plato ng kanin at ulam para kay Gab. Sa kabilang dako, nagsimula na rin kumain ng almusal sina Ilay at Isay. Hindi pa rin kumukubas ang talento ni Ate Saldang sa pagluluto. Hanggang ngayon, masarap pa rin ang lasa. Ano kayang sikreto niya, no? Nagtataka nga rin ako, Ilay, kung paano siya nagkagawa ng ganito kasarap na luto kahit walang asin at pawang. Bakit kaya ayaw niya maglagay ng asin? Baka hindi niya gusto ang lasa ng luto kapag may asin. Sa sobrang sarap ng luto ni Saldang, ay muntik na nilang maubos ang ulam na nasa hapagkainan. Bawat subo ay ganado silang kumain. Bunsod ng kakaibang lasa ng adobong karne. Parang mauubos pa natin ang ulam ni Ate Saldang ah. Paano ba naman kasi? Ang sarap ng luto niya. Ilay, paano kaya kung pupunta tayo sa bahay ni Tandang Goray? Ipagpatuloy natin ang naudlot nating usapan kahapon. Pero Isay, baka pagalitan lang tayo ni Ate Saldang kapag nalaman niya nakipag-usap ulit tayo sa matanda na yun. Hindi naman natin ipapaalam sa kanya eh. Ngayon, tayo aalis habang nandun pa siya sa kwarto ni Itay. Hindi naman natin ipapaalam sa kanya, Ilay. Ngayon tayo aalis habang nandun siya sa kwarto ni Itay. Hindi niya mapapansin na aalis tayo. O ano, Ilay? Sasama ka ba sa akin? Naman, Isay. Hindi pwedeng ikaw lang ang makakaalam ng lihim na ibubunyag niya. Ay di bilisin mong kumain dyan para hindi tayo mabista ni Ate Saldang. Mabilis nilang inubos ang laman ng kanilang pinggan at saka hinugasan ito. Maingat silang kumilos patungo sa labas ng bahay upang isagawa ang kanilang plano. Sabi ko na nga ba, hindi tayo mabibista ng babaeng yun. Bilis na natin maglakad, Isay. Kailangan magtagumpay tayo sa plano natin. Kumaripas sila ng takbo patungo sa bahay ni Tandang Goray. Habol-habol nila ang kanilang hininga nang makarating sila sa tapat ng bakod nito. Narat na nila ang matanda na abalang nagkakape sa labas ng bahay nito. Magandang araw po, Tandang Goray. Napasyal kayo mga inaeng. Ano sadya ng inyong pagparito? Mabuti at pinayagan kayo ni Saldang na pumunta rito. Hindi niyo alam na umalis kami, Tandang Goray. Tumakas lang kami ng aking kambal. Nandito po kami para ipagpatuloy ang naudlot nating usapan kahapon. Hindi kasi kami nakatulog ng maayos sa kakaisip kung ano ba ang gusto mong sabihin sa amin, Tandang Goray. Napangisi naman ang matanda at pasimpleng humigop ng kape. Nagpalingalinga siya sa paligid upang tingnan kung maiba pa bang tao na maaaring makarinig ng kanilang usapan. Sumunod kayo sa akin. Hindi ligtas kung dito tayo mag-uusap sa labas. Baka may iba pang makarinig sa ating usapan. Sige po, Tandang Goray. Tara na sa loob. Sumunod sila sa matanda patungo sa loob ng bahay nito. Sinara naman ni Tandang Goray ang pinto nang makapasok na sila sa loob. Maupo kayo mga inaeng. Mukhang sabik na kayong malaman ang sasabihin ko. Sabik na talaga kami, Tandang Goray. Para man ng awa, sabihin mo na para makatulog na kami ng maayos mamayang gabi. Umiling si Tandang Goray. Tila nag-aalinlangan pa siya kung itutuloy niya pa ba ang kanyang sasabihin. Sa tingin ko, mas lalong hindi kayo makakatulog kapag nalaman niyo ang aking lihim. Tungkol saan po ba yung Tandang Goray? Tungkol ito sa pagkamatay ni Criselda. Natigilan naman ang dalawang bata at nagulat sila sa kanilang naulinigan. Hindi nila sukat akalain na tungkol doon ang magiging usapan nila ng matanda. May alam po ba kayo tungkol sa pagkamatay ni Inay? Oo, Isay. Kilala ko ang aswang na umatake kay Criselda nung araw na nag-aani kayo ng mga palay. Talaga po ba? Kung ganun, sabihin niyo na po sa amin, sino ang aswang na pumaslang sa kanya? Batid ko magugulat kayo sa aking sasabihin dahil ang aswang na ito ay kasama niya sa isang buboong. Hindi ko nga rin alam kung maniniwala ba kayo sa akin. Pero pawang katotohanan lamang ang lahat ng sasabihin ko. Napaisip naman ang dalawang bata. Tanging si Saldang lamang ang pumasok sa kanilang isipan. O mong sabihin na si Ate Saldang ang tinutukoy mo, Tandang Goray. Siya lang naman kasi ang babaeng nakakasama namin sa isang pupong. Paano kapag sinabi ko na siya nga ang tinutukoy kong pumaslang sa inyong ina? Napaawang ang labi ng kambal. Napatingin sila sa isa't isa. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nalaman. Ano po? Si Ate Saldang ang pumaslang kay Inay? Naku, hindi magandang biro po yung Tandang Goray. Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo. Totoo ang inyong narinig. Si Saldang ang aswang na pumaslang sa inyong ina. Paano niyo po nalaman yun? At bakit ngayon niyo lang po sinabi sa amin? Kung kailan kasal na sila ng
tatay namin. Magkaibigan kami ng ina ni Saldaang. Madalas akong pumupunta sa bahay nila noon. Isang araw, nagkwento siya sa amin ng nanay niya na may gusto raw siya kay Gaab. Pero kasal na si Gab kay Criselda. Sinabi niya rin sa amin na hindi siya papayag na hanggang tingin lang siya kay Gaab. Gagawa daw siya ng paraan para mawala si Criselda at maangkin niya ang taong mahal niya. Ganon siya kadesperadang makuha ang inyong ama. Kaya pinaslang niya si Criselda. At doon ko din nalaman na aswang si Saldaang dahil aksidente ko siyang nakita sa guba at nabiglang nagpalit ng anyo. Napaiyak naman ang dalawang bata. Hindi nila matanggap ang katotohanan. Halo-halong emosyon ng kanyang nadarama ng mga sandali na yon. Ang sama niya, pagbabayaran na ang ginawa niya kay inay. Sa ganda ng mukha niya, isa pala siyang kampo ng demonyo. Alam kong labis kayo nasaktan sa inyong nalaman. Humihingi ako ng tawad kung ngayon ko lang sinabi sa inyo ang katotohanan. Natatakot lang ako noon na baka ay mapas lang ako ni Saldaang sapagkat isa siyang aswaang. Ngunit ngayon, handa na akong kalabanan siya. Hindi na kayang itago ng konsensya ko ang katotohanan. Hindi ko kayang tinanamasay nagsasama sina Saldaang at Gaab sa isang bubong. Kung gayong siya ang dahilan kung bakit nawalan kayo ng ina. Walang kasing sama ang babae na yun. Matagal na palang niloloko ang pamilya namin. Wala man lamang ba kayo napansin sa kanya simula nang tumira siya sa bahay niyo. Sa pagkakaalala ko, tinapon niya ang bawang at asin nung unang araw na tumira siya sa aming bahay. Tapos madalas siyang nawawala tuwing hating gabi. Lalo na nung nabuntis siya, umuwi siya na may mansyon ng dugo ang kanyang damit at paligid ng labi niya. Pero sabi niya sa amin, naglilihi lang daw siya ng siriwang dugo. Ang galing talaga mag-isip ng palusot ng babaeng yon. Hindi niyo ba alam na kaya niya itinapon ng bawang at asin? Dahil ayaw na ayaw ito ng mga aswang. Ganun pala yun? Tindang garay? Oo, Ilay. Kahinaan ng mga aswang ang bawang at asin. May kinalaman din ba siya sa pagkawala ng mga tao sa ating baryo? Lalo na kay Aling Matit na nawawala raw kagabi. Oo, Ilay. Si Saldaang ang aswang na nabibiktima sa ating baryo. Kinakatay niya ang mga taong nabibiktima niya at ginagawang ulam. Halos masuka ang dalawang bata sa huling pangungusap na tinura ng matanda. Naalala nila ang karne na araw-araw nilang ulam, pati na ang dinuguan na paborito ng kanilang ama. Hindi nila sukat akalain na karne pala yun ng tao. Kadiri pala mga luto niya, karne pala yun ng tao. Kung alam ko lang na isa siyang aswang, di na sana siya namin tinanggap sa aming pamamahay. Sa gitna ng kanilang usapan, sunod-sunod na katok ang kanilang naulinigan. Tumayo si Tandang Goray at binuksan ang pinto. Nagulat siya sa kanyang nasilayan. Bakit ka nandito? Saldaang, anong kailangan mo? Hinahanap ko ang dalawang bata, sina Isay at Ilay. Pinapasundo sila ng kanilang ama. Ilabas mo sila, Tandang Goray. Mabilis na sumilip sa pintuan ng dalawang bata upang harapin si Saldaang. Sabik na silang ibunyag ang kanilang nalaman. Alim mo ko Ate Saldaang, alam na namin ang madilim mong lihim. Tumalim ang tingin ni Saldaang kay Ilay. Halata sa kanyang reaksyon ng gulat at pagkainis sa bata. Ano bang alam mong bata ka? Sige, sabihin mo nga ngayon. Alam na namin na ikaw ang pumaslang sa aming ina at hindi namin palalampasin to. Isusumbong ko kayo kay Itay. Tingnan lang natin kung mamahalin ka pa ba niya kapag nalaman niyang pagiging demonyo mo. Hindi mangyayari yan. Hindi niyo mapipigilan ang pagmamahalan namin ni Gab. Lalo na't magkakaanak na kami. Hindi kayo magtatagumpay sa balak nyo dahil ngayon pa lang tatapusin ko ng buhay nyo para masolo ko ang tatay nyo. Mabilis na kinuha ni Tandang Goray ang mahabang sibat na may lason sa dulo bilang pangontra sa mga aswang. Pumagit na siya upang magsilbong proteksyon sa dalawang bata. Huwag ka magkamaling sakta ng mga batang ito. Magkakamatayan tayo, Saldaang. Napangisi naman si Saldaang na hindi man lang siya natakot sa hawak ni Tandang Goray sapagkat naniniwala siya na mas malakas pa rin ang kapangyarihan niya bilang aswang kumpara sa sibat ni Tandang Goray. Aba, mukhang lumalakas na ang loob mo na kalabanin ako, Tandang Goray. Hindi lang matabilang dila mo, chismosa ka pa. Akala mo ba naman, kaya mo akong kalabanin? Hindi ako natatakot sa iyo, Saldaang. Kung noon mahina ako, pero ngayon, handa na akong kalabanin ka. Kaya pala ang lakas ng loob mong ibunyag ang lihim ko. Handa ka na palang lumaban. Pero teka nga lang. Pinagmasdan ni Saldaang ang sibat na hawak ni Tandang Goray. May kalakihan ito, ngunit para sa kanya, wala itong laban. Yan lang ba ang sandata mo? Sa tingin mo, maipagtatanggol ka ba ng sibat na yan? Nako,
baka mabigo ka lang tandang goray. Kaya kung ako sa'yo, tumakbo ka na bago pa kita atakihin. Oo pa naman ako ngayon sa laman at dugo ng tao. Baka gusto mong ikaw ang susunod kong gagawing ulam. Katatapos ko lang naman kumain ng karne ni Matet. Napakahalimo mo talagang babae ka ah. Pero nagkakamali ka ah. Hindi mahina ang hawak kong si Baat. May taglay itong laso na kayang pumaslang ng aswaang kapag tumusok sa katawan nila ah. Pinaghandaan ko ito ng maigi saldaang. May basbas ito ng mahusay na antingera mula sa kabilang baryo. Tinuruan niya rin ako kung paano makipaglaban sa katulad mong kampo ng dileem. O ano, aalis ka ba? O tutusukin kita nitong hawak kong si Baat? Bigla namang kinabahan si Saldang matapos niyang marinig ang winiga ni Tandang Goray. Naramdaman niya ang pagsipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan. At sa isang iglap, bigla siyang napaatras. Senyales na umuurong siya sa laban. Hindi pa tayo tapos. Tandaan mo ito, Tandang Goray. Sa oras na maisilang ko ang sanggol na dinadala ko, ipapatikim ko sa iyo ang parusa. Matapos niyang duruin si Tandang Goray, sina Ilay at Isay naman ang dinuro niya. Umaapoy ang kanyang galit habang nakatingin sa dalawa. At kayong dalawa, huwag kayong magtatangkang magsumbong sa inyong ama dahil gagawin ko rin sa inyo ang ginawa ko sa nanay niyo. Akin lang ang tatay niyo at hindi niyo pwedeng malaman ng katotohanan. Huwag kayong umuwi sa aming bahay dahil hindi ako magdadalawang isip na paslangin kayo. Hayaan niyo kaming mamuhay ni Gab ng masaya at payapa kung gusto niyo pang magtagal sa mundo. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang yon, ay humakbang na siya palayo sa bahay ni Tandang Goray. Napako ang tingin ng kambal kay Saldang. Nakaramdam sila ng takot sa banta nito. Ang kapal talaga ng mukha ng babae na yun. Paano na kami makakapagsumbong kay Itay kung papaslangin na kami kapag umuwi kami ng bahay? Huwag kayong matakot. Kakampi niyo ako sa labang ito. Kaya ko siyang paslangin kung gugustuhin ko. Pero Tandang Goray, nais po namin magiganti sa ginawa niya po kay Inay. Kung ganoon, ano gusto niyo mangyari? Gusto kong kami mismo ang papaslang sa kanya. Aboy, pwede naman Ilay. Tuturuan ko kayo kung paano siya kakalabanin. Maraming salamat po Tandang Goray. Hindi po ako papayag na habang buhay maging bulag sa katotohanan ng aming ama. Dito na muna kayo titira sa bahay ko. Nakakaya naman yata po yung Tandang Goray. Huwag kayong mahiya. Mag-isa lang naman ako dito. Isa pa. Mas ligtas kung dito muna kayo mananatili sa bahay ko. Hindi natin alam ang takbo ng isip na Saldaang. Baka bigla niya na lamang kayong atakihin. Sige po Tandang Goray, dito na muna kami sa bahay niyo hanggat hindi pa kami handang harapin siya. Kinabukasan, kaagad na nagsanay ang dalawang bata. Tinuruan sila ni Tandang Goray kung paano kakalabanin ang aswang. Tulad na lamang ni Saldang. Isa sa mga kahinaan ng aswang ay ang bawang at asin. Pwede kayo maglagay ng asin o di kayo bawang sa loob ng inyong bulsa at isabay sa katawan niya para manghina siya. Bukod riyan, ano po ang pwede namin maging sindata laban sa kanya Tandang Goray? Heto, hawakan niyo ang sabat na ito. Tigi-isa kayong dalawa. Sundin niyo ang bawat galaw ko. Sige po, Tandang Goray, kahit mahirap, kakayanin namin ni Isay. Habang abala sa pagsasanay ang dalawang bata, hindi naman mapakali ang ama nila na si Gab. Palagi niyang hinahanap ang kanyang mga anak sapagkat hindi pa rin sila nakakauwi sa kanilang bahay. Gustuhin man ni Gab na hanapin sina Ilay at Isay, ngunit hindi pa siya pwedeng tumayo dahil sariwa pa ang sugat sa kanyang tiyan. Maghapon lang siya nakahiga habang inaalagaan siya ni Saldang. Hayaan mo muna mga anak mo, Gab. Nagtatampo raw sila sa'yo kaya umalis muna sila ng bahay. Nandun sila sa kaibigan nila. Sinabihan ko nga na umuwi na, pero saka na lang daw sila uuwi kapag lumipas ng At ang isa pa, mas gusto daw nila magpakalayo-layo muna dahil mas lalo silang nalulungkot kapag naaalala nila si Criselda. Siyempre, dito sila bumuo ng mga alaala kasama ang kanilang ina. Hindi talaga maiwasang maalala nilang masaya nilang pinagsamahan. Mas okay na rin yon para magkaroon naman sila ng payapang pag-iisip kapag nasa ibang bahay sila. Hindi pa rin mapakali si Gab. Nag-aalala siya sa kanyang mga anak. Pinilit niyang tumayo upang sanay hanapin ang dalawa. Ngunit pinigilan naman siya ni Saldang. Mahal naman, bawal ka pang tumayo. Hindi pa tuluyan naghihilom ang sugat mo. Masakit pa nga kapag iginagalaw. Magpahinga ka muna. Huwag mong pilitin ng sarili mo. Paano na lang ako kapag mawala ka? Buntis pa naman ako. Kawawa naman ang anak natin. Hindi na lamang nagmatigas pa si Gab. Nakinig siya sa winika ng kanyang asawa. Tuwang-tuwa naman ang babae dahil nagtagumpay siya. Maya-maya, tumayo siya at nagtungo sa kusina. Ang galing ko talaga magdrama.
Tapos ito namang si Gab, paniwalang paniwala ka agad. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam na ginayuma ko siya, kaya baliw na baliw siya sa akin. Abot nga ang ngiti ni Saldang sapagkat naangkin na niya ang lalaki na pangarap niya. Sa kabilang banda, patuloy naman nagsanay sina Ilay at Isay kasama ni Tandang Goray. Hindi pa sila umuwi sa kanilang bahay sapagkat nagpapalakas pa sila. Ngunit habang nananatili sila sa loob ng bahay ni Tandang Goray, gabi-gabi nilang napapansin na may nilalang na pilit sinisira ang pinto at bintana. Wari bang sabik na sabik pumasok. Mabuti na lang at gawa sa matibay na kahoy ang bahay ng matanda. At kahit hindi nila namukhaan ang nilalang na yon, batid nila na si Saldang ito at wala nang iba pa. Makalipas ang maraming araw na pagsasanay, handa nang humarap kay Saldang ang kambal. Para sa kanila, sapat na ang kanilang nalalaman at kakayahan upang lupigin ang aswang na pumaslang sa kanilang ina. Sigurado ba kayong dalawa na handa na kayong lumaban? Apo, Tandang Goray, handa na po ako. Ako rin po, handa na. Ang tatapang naman ng mga batang ito At dahil handa na kayo pwede na kayong umuwi sa bahay niyo at ibunyag sa inyong amang lihim ni Saldaang. At kung saktan man kayo ng babaeng yon, walang problema dahil marunong naman na kayong lumabaan. Kayang-kaya niyo nang ipagtanggol ang inyong sarili Maraming salamat talaga po sa tulong mo, Tandang Goray. Hindi nagtagal, umalis na ang dalawang bata. Bitbit nila ang mga sandata na nanggaling kay Tandang Goray. Naglagay din sila ng asin sa loob ng kanilang bulsa. Pagkarating nila ng bahay, maingat silang pumasok sa loob. Narinig nila ang boses ng kanilang ama at ni Saldang. Wari ba na masaya naglalambingan ang dalawa. Umanda ka na, Ilay. Puputulin natin ang lambingan ng dalawa ngayon. Pumasok sila sa loob ng silid kung saan ay naroong magkatabi sina Gab at Saldang. Laking tuwa ng kanilang ama sa kanilang pagdating. Ngunit kabaliktaran naman ang reaksyon ni Saldang. Tatay, itigil mo na ang ugnayan mo sa babaeng to. Matagal na tayong pinapaikot sa sarili niyang kasinungalingan. Isa siyang aswang at siya ang pumaslang kay inay para maangkin ka niya. Si Tandang Goray ay nagbunyag sa amin ng katotohanan. Gulat na gulat naman si Gab sa kanyang naulinigan. Inalis niya ang kanyang mga kamay na nakayakap kay Saldang. Tinanong niya ito kung tama ba ang sinabi ng kanyang mga anak. Huwag kang maniniwala sa sinasabi ng anak mo, mahal. Gusto lang nilang sirahan ako dahil ayaw nila sa akin bilang asawa mo. Hindi kami katulad mo na sinungaling. Alam mo, tay, kaya matagal kami hindi nakabalik dito dahil sa kanyang pagpapinta. Papaslangin niya raw kami ni Ilay kapag umuwi kami at magsumbong po sa'yo. Ayaw niya kasing malaman mga kademonyohan niya. Pero ngayon, handa na kaming kalabanan siya, tay. At sa puntong yon, masakit na tingin ang ipinukol ni Gab kay Saldang. Nararamdaman niya na hindi nagsisinungaling ang kanyang mga anak. Kaya na may nagalit siya kay Saldang. Pinalayas niya ito sa loob ng kanilang pamamahay. Ngunit hindi ito pumayag. Paano na ang anak natin kung itatakwil mo ako, Gab? Mas nanaig ang galit ni Gab sa loob ng kanyang puso. Hindi niya matanggap na matagal na pala siyang nililinlang ni Saldang sa kabila ng pagdadrama nito. Hindi pa rin nagbabago ang desisyon ni Gab. Buo na ang kanyang pasya na makikipaghiwalay siya sa babae. Sinabi niyang hindi niya na ito kayang pakisamahan bilang asawa. Kung gayong ito ang pumaslang kay Criselda. Nag-uumiyak naman si Saldang habang itinataboy siya ng lalaki. Hindi siya papayag na tuluyan na magwakas ang kanilang pagsasama na akala niya noon ay panghabang buhay na. Maawa ka naman sa akin, Gab. Patawarin mo ako. Oo, inaamin ko. Ako ang pumaslang kay Criselda. Pero nagawa ko lang naman niya dahil mahal kita. Gusto kong maging aking kahabang buhay. Kaya patawarin mo na ako, Gab. Pakiusap. Umiling ang lalaki. Senyales na hindi siya sumasang-ayon sa kahilingan ni Saldang. Para sa kanya, hindi biro ang kasalanan na nagawa nito sa kanyang unang asawa. At kahit anong pagmamakaawa nito, ayaw niya na talaga kay Saldang. Grabe talagang nagagawa ng pag-ibig. Sa sobrang desperado mo maagaw si Itay, pinasla mo ang aming ina. Napakasama mong babae ka. Ngayon, layuan mo na ang ama namin. Doon ka sa pareho mong demonyo. Nagpatuloy sa pagdaloy ang luha ni Saldang sa kanyang pisngi habang nagmamakaawa pa rin siya sa kanyang asawa. Babaeng balo sa pag-ibig, huwag ka na magmakaawa pa. Ayaw na sa'yo ng Itay namin. Napatingin naman si Saldang sa lalaki. Mababasa sa kanyang mga mata kung gaano niya talaga kamahal si Gab.
Tila ba hindi niya kayang mabuhay nang hindi niya ito kapiling. Kung hindi ka rin naman magiging akin habang buhay, mas mabuti pang angkinin ka ng lupa at ng mga uod. Wala nang iba pa ang pwede magmay-ari sa lalaking pinakamamahal ko. Tumawa siya habang humahagulgol at habang umaagos ang butil ng kanyang luha. Unti-unti ring lumitaw ang kanyang mga pangil. Ang mga kuko niya ay dahan-dahang humaba at ang kanyang mukha ay naging katakot-takot. At sa sandaling yon, bahagyang napaatras si Gab. Wala na siyang dapat na ipagduda pa. Malinaw na sa kanyang paningin ang ebidensya na totoong ang aswang si Saldang. Sinakal ni Saldang si Gab upang sana ipaslangin ito. Subalit alistong kumilos ang dalawa. Tinusok ni Ilay ang batok nito gamit ang sibat. Samantalang sa dibdib naman tumama ang sibat na hawak ni Isay. Nang hina sa Saldang at napaluhod siya sa sahig, nakalawit ang kanyang dila at namumuti ang kanyang mga mata na parabang nag-aagaw buhay na. Hindi lang simpleng sibat ang tumusok sa kanya, may taglay itong lason. Bilang panlaban sa mga kagaya niyang aswang. Kulang pa yan? Bilang kabayaran sa ginawa mo kay inay? Ito ang para sa'yo? Butil lang asin? Sinabuyan ni Isay ng asin na magkabilang mata ni Saldang. Pati na rin ang bunganga nito at ang dumurugong sugat. Napahiyaw ang nilalang bilang pahiwatig ng matinding pakikipaglaban sa hapdi at sakit. Nang lumaon, tuluyan na itong nalagutan ng hininga bilang pagbuwakas ng kanyang kasamaan. Patay ka na rin naman pala ang aswang ka. Ikaw ang aangkinin ng lupa at uod dahil masyado kang masama. Nagyakap ang mag-aama matapos ang pangyayari na yon. Humingi din ng tawad si Gab sa kanyang mga anak. Kung bakit nagpadala siya sa pangaakit ni Saldang. Pagkaraan ng ilang araw, naghilom na ang sugat niya sa tiyan at nakapagtrabaho na siya ulit sa palayan. Sa mga araw na hindi niya kasama si Saldang, napagtanto niya na hindi niya pala ito tunay na iniibig at si Criselda pa rin ang totoong nilalaman ng kanyang puso. Dinalaw niya ang puntod ng kanyang unang asawa. Nagdala siya ng bulaklak at humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan niya. Nagpasalamat din sina Ilay at Isay kay Tandang Goray sa lahat ng tulong nito. Mabilis na kumalat ang balita patungkol sa pagpaslang ng magkapatid kay Saldang at ang pagiging aswang nito. Kung ganon, si Saldang palang dahilan kung bakit maraming nawawala sa baryo natin? Sabi ko na nga ba, may tinatago ang babaeng yon. Mabuti naman at hindi na siya nabubuhay ngayon. Masyadong marasang aswang na yon. Mula noon, wala nang nawawalang tao sa kanilang baryo. Wala na rin silang dapat nakatakutan tuwing sasapit ang dilim. Nang lumaon, nabalitaan nilang umalis na sa kanilang lugar ang ina ni Saldang na pinaniniwala ang isa ring aswang. Hindi na ito muling bumalik sa kanilang baryo, bunsod ng takot na baka paslangin din ito ng mga tao. Sa kabilang banda, masaya namang namuhay si Gab kapiling sina Ilay at Isay. Bumawi siya sa kanyang mga anak, lalo na sa mga sinayang niyang oras na itinuon niya kay Saldang. Hindi na rin siya muling nag-asawa pa, bagkus ay ibinigay na niya nila mga atensyon niya sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Paminsan-minsan, binibisita niya ang libingan ni Criselda kasama ang kambal. Hindi ka na namin kasama, Nay. Palagi ka namang nandito sa aming puso't isipan. Mahal na mahal ka po namin at habang buhay namin ipagpapasalamat na ikaw ang nanay namin. Dito na nga nagtatapos ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Magandang araw po sa lahat.